MT Novel Story. Kabanata 1001. Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Gustong iligpit ni Shangguan ang maliit na kristal na bote na may kakaibang ngiti sa kanyang mukha. Ito ay ang spiritual essence liquid na ibinigay sa kanya ni Lu Chen, mayroong 12-dosenang mga patak. Kahit gaano pa siya kalubha, hanggat humihinga pa siya, ang isang patak ng spiritual spirit essence liquid ay makakapagligtas sa kanyang buhay. 12-dosenang mga patak ay 12-dosenang buhay, ito ay tiyak na banal na tubig. Ang espiritual na essence liquid ay napakabihira, ito ang pundasyon ng lakas ng pakikipaglaban ni Lu Chen, at ang paraan upang mailigtas ang kanyang buhay ay lubhang mahalaga. Kahit si Fei Long, na may pinakamagandang relasyon kay Lu Chen, hindi siya binigyan ni Lu Chen ng kahit isang patak, ngunit binigyan siya ng 12-dosenang patak. Maganda ang pakikitungo ni Lu Chen sa kanya. Sa sandaling ito, napakagaan ng pakiramdam niya. Talagang sinusunod niya ang tamang tao nang sinunod niya si Lu Chen ng walang pag-aalinlangan. Ang ininom niya pala ay spiritual spirit essence liquid. Bilang banal na dalagang si Warner ng Shenmue Palace, masasabi niya sa isang sulyap kung anong likido ang iniinom ni Shangguan Jin. Hindi ba siya natatakot sa sneak attack, lumalabas na mayroon siyang paraan upang iligtas ang kanyang buhay, ngunit ang Shenmue Palace lamang may likidong espiritual na kakanyahan, ang kanyang espiritu saan nanggaling ang divine essence na likido. Ipinadala ko ito, sabi ni Lu Chen. Huling pagkakataon, noong umalis ako sa secular na mundo, binigyan ka ng aking Panginoon ng likidong espiritual na kakanyahan, mayroon ka pa ba nito? Medyo nagulat si Warner, mahirap isipin na magagamit ni Lu Chen ang spiritual spirit essence liquid hanggang ngayon. Sa simula, hindi binigyan ng master ng Shenmue Palace si Lu Chen ng maraming spiritual essence liquid. Sa paghusga mula sa mga kasanayan sa pakikipaglaban ni Lu Chen, madalas niyang gagamitin ang spiritual essence na likido, at hindi niya mapanatili ang paggamit ni Lu Chen ng ganoon katagal. Ibinigay ito sa akin ng iyong amo. Natapos ko na itong inumin. Ang kasalukuyang spirit essence liquid ay nakuha mula kay Linggo. Walang itinago si Lu Chen, at sinabi iyon. Noong siya ay nasa Linggo, si Ling Huang ay napakamapagbigay, at ang likidong espiritu ng essence ng espiritu na ibinigay niya sa kanya ay direktang 2 cat ties. Ano ang konsepto ng 2 cat ties? Noon, 1 o 2 spirit essence fluid lang ang ibinigay ng Panginoon ng Shenmue Palace. Mayroon lamang 1 o 2 sa espiritual na spirit essence liquid na nakuha mula kay Xiahou Wangcheng. Ang 1 o 2 likidong Ling Xinyuan ay sapat na para masuportahan siya ni Lu Chen sa mahabang panahon. Paano ang tungkol sa 2 cat ties? Tiyak na kayang suportahan si Lu Chen sa Venerable Realm, at higit pa. Buti na lang naubos na ang karangyaan ni Lu Chen. Ang pinakamaraming oras na ginamit ko ito ay para iligtas si Master, at tumagal ito ng kalahating mata. Kapag naabot mo ang Venerable Realm, iba na ang level. Ang nangingibabaw na tunay na tao ay isa ring gininto ang katawan na kagalang-galang sa tuktok, na may mas mataas na antas ng paglilinang, kaya upang mailigtas ang katawan ng isang beses, natural na higit pang espiritual na essence na likido ang kailangan. Sa katunayan, ang pagkakaroon ng 2 o 3 onsa ng espiritual na essence na likido ay sapat na upang hilahin ang nangingibabaw na tunay na tao pabalik mula sa pintuan ng impyerno. Ngunit para sa kapakanan ng kaligtasan, si Lu Chen ay hindi nag-atubiling mag-aksaya ng anumang pera, at binigyan lamang ng matapang na pagkain ang nangingibabaw na tunay na tao. Magkagayunman, mayroon pa ring higit sa 1 kati ng spirit essence liquid na natitira. Para kay Lu Chen, ang divine water sa kanyang kamay ay higit pa sa sapat, kaya bakit hindi magbigay ng 12-dosenang patak kay Shangguan Jin na mahina sa pisikal? Ang 12-dosenang patak ng spirit essence liquid ay ilang gramo lamang. Para kay Lu Chen, ito ay 1 patak lamang sa balde, hindi dapat banggitin. Mabilis na gumaling ang mga panloob na sugat ni Shangguan Jin, mabilis na gumaling ang kanyang hininga, at unti-unting bumuti ang kanyang kalagayan. Paano ka nakaligtas? Tumingin ang Orc Warrior kay Shangguan Jin, nanlaki ang kanyang mga mata sa hindi makapaniwala. Naghihintay pa rin siyang patayin ang Yuan Shen ni Shangguan Jin, ngunit hindi niya inaasahan na tatayo si Shangguan Jin bago lumabas ang Yuan Shen. Anong klaseng biro ito? Bumaba siya dala ang palakol at ibinuhos dito ang lahat ng lakas niya. Maliban sa puwersa ng espada ni Shangguan Jin, hindi bababa sa 70% ng puwersa ng palakol ay nasa katawan ni Shangguan Jin,
At sapat na ang 70% ng puwersa ng palakol na iyon upang sirain ang mahinang tagapag-ayos ng espada. Kaya naman ang mga katotohanang nasa harapan niya ay naging mahirap para sa kanya na tanggapin. It's really unimaginable. Not only is that sword repair not dead, but he's still alive and kicking. It's ruining the rhythm of Sangwon. Ang palakol ng orc ay napakalakas, kahit nasa parehong antas, ito ay mahirap dalhin ito pababa, at ang tanging nagtatanim ng espada na nagpapadalisay sa mga Diyos at 3 anyo ay maaaring magdala nito pababa. Paano ko ito hihintayin? Ang pisikal na katawan ng isang magsasaka ng espada ay kilala na mahina, at kilala rin na hindi lumalaban sa pakikipaglaban. Ito ay kabilang sa pinakamataas na uri na maaaring masira sa unang pagpindot. Ang pakikipaglaban sa iba ay ang pakikipaglaban sa parehong estilo ng pakikipaglaban, na kung saan ay nakakatakot. Ngunit ang magsasaka ng espada na ito ay napaka-espesyal, naiiba sa ibang mga nagtatanim ng espada, ganap nitong binawi ang aking pangunawa sa mga nagtatanim ng espada. Sa palagay ko ay hindi mahina ang pisikal na katawan ng magsasaka ng espada na ito, sa kabaligtaran, siya ay malupit nag-practice ng mataas na antas ng pagsasanay sa katawan, kung hindi niya magagawang dalhin ang palakol ng orc. Talagang napakalakas ng kakayahan ng sword cultivator sa pagbawi. Kanina lang siya namamatay, ngunit ngayon ay mabangis ang kanyang mga mata ng dragon, at siya ay medyo abnormal. Damn it! Napakatibay ng isang magsasaka ng espada, mayroon pa bang batas ng langit? Oo, gusto ko ring lumipat para maging sword repairer. At ako, hindi mabilang na mga tao sa pinangyarihan ang labis na nagulat dito, at lahat ng uri ng mga talakayan ay ginawa. Tama ang hula ng ilan sa kanila, matagal nang nagsanay si Shang Guanjin ng pagsasanay sa katawan ng dugo ng hayop, hindi mahina ang kanyang pisikal na katawan, at siya ay medyo malupit. Kaya lang, kumpara yan sa mga ordinaryong warriors na ka-level sa labas. Siyempre, kumpara sa mga miyembro ng Fnatic Legion, siya ay isang malutong na balat, napakahina. Dapat kalabanan mo ako ng tuwid, at hindi mo ako dapat atakihin mula sa likuran. Pinakaayaw ko ang mga taong umaatake mula sa likuran. Sa oras na ito, ang estado ni Shang Guanjin ay umabot na sa tuktok nito, at malamig siyang tumingin sa malakas na angkan ng hayop, hawak ang banal na espada sa kanyang kamay, handa nang umalis. Papatay lang, wala akong pakialam kung anong paraan ang gagamitin ko. Malamig na bamantong hininga ang orc strongman, mahigpit na hinawakan ang malaking palakol, at walang tigil na umatake. Ngunit sa pagkakataong ito, mukhang seryoso siya at hindi nang ahas na maliitin si Shang Guanjin. Kung ganoon ay mamatay ka na. Si Shang Guanjin ay sumigaw ng malakas. Ibinuhos ang lahat ng kanyang lakas, itinaas ang espada at inindayog ito, at inindayog ang talim ng espada, direktang pinugutan ng ulo ang malakas na angkan ng hayop. Malaking salita. Ang malakas na lalaki ng orc ay sumigaw din, inihagis ang kanyang palakol at nilaslas, at ang talim ng palakol ay umakyat upang salubungin siya. Boom! Ang talim ng espada ay tumama sa gilid ng palakol, at isang malakas na ingay ang sumabog. Ang lakas ng espada na may malakas na kalooban ay dumurog sa kapangyarihan ng palakol sa lugar, at nabasag ang malaking palakol. Ang hindi natapos na kapangyarihan ng espada ay nagpatuloy sa paglaslas, at dumating ang oras upang subukan ang pisikal na katawan ng malakas na angkan ng hayop. Ang orc body ko ang pinakamalakas sa lahat ng lahi, hindi mo ako mapapatay. Ang malakas na orc ay nagpakawala ng galit na dagindong, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at ginamit ang lahat ng kanyang lakas upang labanan, na may hindi mabilang na mga ugat na nakausli sa kanyang buong katawan, mabangis at nakakatakot, tulad ng isang malupit na hayop na bakal. Boom! Ang talim ng espada ay nahulog, at ang Iron Man Beast ay naputol sa isang canopy ng dugo sa lugar, na tumalsik sa lupa. Ang primordial spirit ng orc powerhouse ay napawi din ng will on the blade. Wala talagang utak ang orc na iyon. Naglakas loob siyang direktang gamitin ang katawan niya para tanggapin ang espada ni Jansayo. Hindi niya talaga alam kung paano siya namatay. Ang espada ni Jansayo, ang espada ay nagdadala ng kalooban at hindi pinapansin ang depensa. Gaano kalakas ang iyong pisikal na katawan para makakuha ka ng espada mula kay Jansayo? Ito ang pinaka-nakakatakot sa isang cultivator ng espada. Isinakripisyo niya ang sarili niyang depensa kapalit ng depensa ng kalaban.
Kung lalaban siya sa parehong paraan, hindi siya matatalo sa parehong antas ng isang cultivator ng espada. Kaya, ang orc na iyon ay tiyak na mamamatay ng walang lugar upang ilibing siya. Maraming martial artist ang nagbulungan at nag-usap sa mahinang boses. Ang mga mandirigmang orc ay mas malakas kaysa sa mga mandirigmang demonyo, ngunit hindi pa rin sila kalaban kay Shang Guanjin, na muling ikinagulat ng mga mandirigman ng lahat ng tribo. Kabanata 1002, Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Ang lahing demonyo at lahi ng hayop ay pumatay ng isang malakas na tao, at lalo silang nagalit na gustong ipaghiganti ang kanilang malakas na tao. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang pagsasaalang-alang, tinalikuran pa rin nila ang ideyang ito at nagpipigil ng hininga. Sapagkat, ang mandirigman na pinugutan ng ulo ay ang pinakamalakas sa kanila, at wala silang mahanap na mas malakas na mag-iisa kay Shang Guanjin. Kung sumugod sila, hindi ko alam kung magkakaisa ang sangkatauhan at makikipag-isa sa kanila. Ang limang lahi sa kanila ay hindi na nagkakaisa, ang lahi ng multo at ang lahi ng underworld ay magkaharap, imposibleng harapin ang lahi ng tao, at ang lahi ng demonyo ay nananatiling neutral, kaya ang dalawang lahi ay hindi nang ahas na makipagsapalaran. Napakaraming lahi ng tao. Kapag sila ay lumaban, sila ay nasa panganib na mapatay ng mga demonyo at mga orc. Kamusta ang combat power ko? Inalis ni Shangguan ang kanyang espada, naglakad pabalik na may spring face, at tinanong si Lu Chen. Sa pangkalahatan, si Lu Chen, na nakahiga sa tamba-tamba, ay tumugon ng ganito. Yun lang. Naramdaman ni Shang Guanjin na nabuhusan siya ng malamig na tubig, unti-unting nawala ang ngiti sa kanyang mukha, at ang simoy ng tagsibol ay naging simoy ng taglagas. Pinatunayan niya ang kanyang lakas sa pamamagitan ng pagkatalo sa dalawang magkakasunod na powerhouse na naglilinang ng Diyos na may 5 anyo, at nabigla ang mga manunood. Ibinigay ni Lu Chen ang pagsusuring ito, at medyo ayaw niya. Katamtaman sa combat power ang 2 taong napatay mo, kaya average din ang evaluation. Ngumiti si Lu Chen at sinabi, maghintay ng matyaga, hindi pa dumarating ang iyong kalaban, at magkakaroon ka ng matinding labanan pagkatapos. Sino ang kalaban ko? Gustong magtanong ni Shangguan. Yang Qi, ang punong tunay na alagad ni Wu Liangzong. Saglit na natigilan si Shang Guanjin, at sinabing, bago pumasok sa Secret Realm, kinaiinisan mo siya. Siguradong guguluhin ka niya. Dapat ang kalaban mo, hindi ako. Ililipat ko na siya sa'yo, hayaan mo siyang maging sword practice stone mo. Umiling si Lu Chen at nakangiting sinabi, sa totoo lang, hindi masyadong maganda ang kanyang combat power, kaya bahagya siyang lumaban sa iyo. Hindi siya qualified na maging kalaban ko. Ang kalaban ko ay ibang tao. Sino ang kalaban mo? Gustong magtanong ni Shangguan. Well, ito ay medyo marami, at malalaman mo pagkatapos. Hinaplos ni Lu Chen ang kanyang noo at ngumiti ng pilit. Sa katunayan, sa loob ng lihim na kaharian, wala siyang kalaban, at ayaw niyang kumilos. Bago niya nakilala ang Demon King, napakalakas ng kanyang combat power. Hanggat isinakripisyo niya si Zhang Tian, kahit ang unang rate na Chanzhou Dinglai at He Luo ay mamamatay lahat. Dahil sa problema ng 9 Dragons returning to One Art, hindi niya makuha ang kanyang primordial spirit, at hindi siya makapasok sa larangan ng pagdadalisay sa mga Diyos. Bagamat nasa kalagitnaan na siya ng larangan ng pagdadalisay sa mga Diyos, siya ay talagang nasa tuktok ng 5 anyo ng pagdadalisay sa mga Diyos. Siya ay may 5 dragon vein sa kanyang katawan, at sa lahat ng uri ng abnormal na paglaki, maiisip kung gaano kalakas ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ngayon. Ngayon ay hindi na niya kailangang magsakripisyo kay Zhang Tian, at hindi na niya kailangan pang gamitin ang kamay na nakakawasak ng langit. Maaari niyang patayin ang isang first-rate na henyo tulad ni He Luo sa isang random shot lang. Sa makatuwid, sa kanyang antas, hindi na siya interesado sa sinumang mandirigma sa God Realm. Ang pinakagusto niyang gawin ngayon ay pitalasin ang kanyang hukbo at hayaan ang kalaban na maging batong pantasa para sa kanyang mga kapatid. Anyway, kapag siya ang namamahala, magiging maayos ang Legion. Upang maging tumpak, walang sino man sa Legion ang pinapayagan na magkaroon ng problema. Siya ang may hawak ng buong field, kung may namatay na kapatid, ano kayang martial arts ang gagawin niya, baka umuwi na lang siya at magsaka. Isa kang hater. Nang makita ang ekspresyon ni Lu Chen, hindi mapigilan ni Shangguan ang mapangiti. Yeah, I really hate this physique too. Bumantong hininga si Lu Chen, humiga sa kanyang likuran,
tumingin sa langit sa itaas ng kanyang ulo, at malungkot na sinabi, sa totoo lang, ang paborito kong pangangatawan ay, mayaman na pangangatawan. Sa Stone Forest sa Gobi, dahil ang Shangguanjin ay pumatay ng dalawang 5-form na powerhouse na magkakasunod, lahat ng hindi pagkakaunawaan ay napawi, at unti-unting bumalik ang kalmado. Ano ang dapat gawin ng bawat angkan at sekta? Napakalaki ng kagubatan ng bato, napakaraming halijing bato, at marami pang grotto. Ang lahat ng mga grupong etniko at sekta ay nag-aayos ng mga paghahanap para sa mga grotto. Maging sina Mengyo at Warner ay bumalik sa pangkat ng kanilang sekta at pinangunahan ang kanilang mga kapwa-sekta sa grotto upang humanap ng mga pagkakataon. Di nagtagal, ang mga tao ay patuloy na nakahanap ng mga kayamanan mula sa grotto, at sila ay naghiyawan sa kagalakan. Ngunit si Lu Chen ay nakahiga pa rin doon, tila nagmumuni-muni sa kasiyahan, ngunit sa katunayan ang kanyang kamalayan ay nasa Chaos Orb na. Ang unang bagay na kailangan niyang gawin ay suriin ang sitwasyon ng Qinglin-Jiao. Sa panahong ito, ang Qinglin-Jiao ay kumain ng napakaraming mabangis na hayop at kakaibang isda, at ang enerhiya sa kanyang katawan ay masyadong mataas, at siya ay nagtatago sa Lingquan Pool upang matulog at matuno. Sa katunayan, ang Qinglin-Jiao ay hindi ganap na natutulog, ngunit sinusubukang mag-evolve. Kaya, gustong makita ni Lu Chen kung saang antas maaaring umunlad ang Qinglin-Jiao. Kailan ako maaaring mag-evolve sa isang dragon? Ang dragon ay ang pinakamataas na hayop. Kung ikaw ay lumilipad ng buong kapurihan sa kalangitan sakay ng isang dragon, anong kapana-panabik ito? Pangalawa, sinuri din niya ang ugat ng espiritu sa Chaos Orb. Ang ugat ng ugat ay nakakompress ng napakaraming espiritual na enerhiya ng mga ugat, lalo na ang higanteng espiritual na enerhiyang ugat, na nakakompress na ng mataas na konsentrasyon ng mga ugat ng espiritual na enerhiya. Ang high concentration na spiritual energy na ugat na ito ay natugunan ang inaasahan ni Lu Chen, 1,000,000 beses pa. Bagaman, ang enerhiya na nakapaloob sa aura na ginawa ng mga ugat ng aura ay mas mababa kaysa sa likas na aura ng parehong antas. Gayunpaman, ang konsentrasyon ng aura ay hindi bababa sa 1,000,000 beses na mas mataas, at halos hindi nito maabot ang antas ng likas na aura 2 hanggang 300,000 beses. Pagkabalik, maaari din itong pagyamanin ng 10 kasambahay. Sa huli, ang dapat gawin ni Lu Chen ay turuan ang Firefox na pinuhin ang 9 Patterns Heavenly Tribulation Pill. Bagamat ang Fanatical Legion sa kabuuan ay maaari lamang humakbang sa larangan ng pagpipino ng mga Diyos, at hindi pa nila kailangan ang Heavenly Tribulation Pill. Ngunit nalinang na ng mga napakatalino ng mga tao ni Shangguanjin ang 3 anyo ng mga Diyos, at ang kanilang kaharian ay mabilis na umunlad. Kung walang aksidente, sa malapit na hinaharap, siya ay itataas sa pamamagitan ng kapigatian, at pagkatapos ay kakailanganin niya ang Heaven Tribulation Pill. Bukod dito, sina Mengyo, Warner, at ang 2 babae ay pawang nililinang ang 5 anyo ng mga Diyos, at maaaring dumaan sila sa sakuna sa araw na iyon, kaya paanong hindi tayo makapaghahanda ng isang batch ng makalangit na Tribulation Pill para sa kanila. Sa buong Eastern Wasteland, ang kanyang panig lamang ang may mass production ng Jiwen Pills, at wala ng ibang lugar. Kahit sa Pill City, imposibleng pinuhin ang Jiwen Pill sa maraming dami. Pangunahing tanong ito sa mga nakamit na alchemy. Ang mga natamo ni Lu Chen sa alchemy ay mas mataas sa ika-9 na ranggo na alchemy sa Alchemy City. Hindi na niya kailangang gumawa ng alchemy sa kanyang sarili. Sa kanyang matataas na tagumpay sa alchemy, kung tinuruan niya ang Firefox ng isa sa mga pamamaraan ng alchemy, hindi ba lilipad si Firefox na may mahusay na kaalaman sa alchemy? Bukod dito, interesado ang Firefox sa alchemy, may mataas na talento at matalinong ulo. Ilang beses lang itong itinuro ni Lu Chen, at pamilyar ang Firefox sa proseso ng pagpino ng Tianjie Pill. Ang natitira ay pagsasanay. Pagkatapos ng ilang mga pagkabigo, ang rate ng tagumpay ay tumataas at tumataas. Lu Chen, lumabas ka para sa akin. Isang sigaw ang nakagambala sa pagmumuni-muni ni Lu Chen. Binuksan ni Lu Chen ang kanyang mga mata at nakita si Yang Ji na sumusugod sa kanya sa galit, sinundan ni Ding Lai at Sang Ling na may malungkot na mukha, kasunod sina He Luo, Yan Chao at Ming Li na may galit na mukha. Sa wakas nandito na ang mga lalaking ito. Hoy, buhay ka pa ba? Nakangiting sabi ni Lu Chen. Kabanata 1003, Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Lu Chen, papatayin kita. Sumigaw si Yang Ji,
at may mahabang kutsilyo sa kamay, nilaslas niya si Lu Chen. Zing! Umalangaw-ngaw ang isang awit ng espada, umalangaw-ngaw sa lahat ng direksyon. Isang liwanag ng espada ang naputol sa buong kalangitan at naputol sa mahabang kutsilyo. Na-snap, naputol ang talim ng espada at nabasag ang mahabang kutsilyo. Isang hilt na lang ang natitira sa kamay ni Yang Ji. Hindi man siya natin nagpabalik ng puwersa ng espada, namamanhid pa rin ang mga kamay niya sa gulat. Pag-aayos ng espada. Noon lang napansin ni Yang Ji na sa tabi ni Lu Chen ay nakatayo ang isang eskrimador na may malayong ekspresyon, dahan-dahang binawi ang kanyang espada. Yang Ji, hindi ka karapat-dapat na labanan si Lu Chen, ang kalaban mo ay ako. Malamig at mayabang na sabi ni Shangguan. Nako, kailan nagsimulang manginig ang mga pusa at aso, ang lakas ng loob nilang kumilos ng mapangahas sa harap ko. Malamig na tiningnan ni Yang Ji si Shangguanjin na may kaunting pang-aalipuste sa kanyang mukha, huwag mong isipin na ang lakas ng pag-atake ng iyong sword cultivator ay napakalakas kaya matatakot ako sa iyo. Hindi ko lang ito pinansin, I was caught off guard by you. Gusto mo akong hamanin, lumapit ka sa akin kapag nakalusot ka sa 5 anyo ng pagdadalisay sa mga Diyos. Pagkatapos magsalita, naglabas si Yang Ji ng isa pang mahabang kutsilyo at itinutok ito kay Lu Chen, tumayo ka at labanan mo ako. Bata, bakit galit na galit ka? Uminom ka na ba ng expired na aphrodisiacs? Tamad na humiga si Lu Chen sa tamba-tamba, walang balak na bumangon man lang, galit na galit ako, uminom ng herbal tea, sugpuin ang apoy, huwag sumabog ang atay ko. Hindi bale kung hindi ka bumangon, papatayin kita pareho lang. Nang makita ni Yang Ji ang parang ibon na anyo ni Lu Chen, hindi niya ito pinansin, at mas lalo siyang nagalit. Panalo ka sa Shangguan, pag-usapan natin ito. Ngumiti si Lu Chen. Ngunit sa oras na ito, gustong lumabas ni Shangguan, maglagay ng posture, at ilabas ang kanyang espada anumang oras. Ngayon lang, maaaring gamitin ni Leng ang kanyang espada, ngunit binasag lang niya ang espada ni Yang Ji, ngunit hindi sinaktan si Yang Ji. Makikita kung gaano kalakas ang combat power ni Yang Ji, higit sa malakas. Sa makatuwid, alam ni Shangguanjin na tama si Lu Chen, na si Yang Ji ang kanyang tunay na kalaban. Pagkatapos ay ipapadala ko ang iyong mga tauhan upang ayusin ka muli. Malamig na ngumuso si Yang Ji, pinahihit ang mahabang kutsilyo at itinutok kay Shangguanjin. Senior brother Yang Ji, talagang hindi, ang eskrimador na ito ay napakalakas. Pinugutan na niya ng ulo ang 2 malakas na 5 hugis na Diyos. Sa sandaling ito, biglang tumakbo si Wang Lu, hinaila si Yang Ji hanggang sa kanyang kamatayan, pinipigilan si Yang Ji na harapin si Shangguanjin. Paano may kukumpara sa akin ang isang ordinaryong 5 hugis martial artist na pinino ang mga Diyos? Hindi sumang-ayon si Yang Qi. Kuya Yang Ji, sikat na mahirap na tao si Jansayo, hindi mo talaga siya kayang labanan. Muling sinabi ni Wang Lu, ang tagal na bago tayo pumasok sa lihim na kaharian. Dapat na mas maagang maghanap ng mga pagkakataon si Brother Yang Ji, at huwag mag-aksaya ng oras sa pakikipaglaban at pagpatay. I won't feel at ease if Lu Chen is not dead. It's useless to give me any chance. Matigas na sinabi ni Yang Ji, umalis ka, papatayin ko si Jansayo, at pagkatapos ay papatayin si Lu Chen. Kapatid na Yang Ji. Si Wang Lu ay binugbog hanggang mamatay at tumangging bumitaw, at gusto niyang ipagpatuloy ang paghikayat sa kanya, ngunit siya ay pinalayas ni Yang Ji sa simula pa lamang. Pumunta ka sa impyerno, magsasaka ng espada. Sinipa ni Yang Ji si Wang Lu, itinaas ang kanyang mahabang kutsilyo, at nilaslas si Shangguanjin. Kasabay nito, binunot din ni Shangguanjin ang kanyang espada mula sa kaluban nito sa sandaling iyon, at nilaslas. Ang espada ni Jansayo ay tahimik, ngunit ito ay kasing bilis ng kidlat, na humahampas sa kawalan, at mabangis na laslas sa mahabang kutsilyo ni Yang Ji. Boom! Ang talam ng espada ay nalaslas at ang gilid ng talam ay bumagsak, na gumawa ng isang malakas na putok. Ngunit dahil sa pagkaubos ng lakas ng espada, hindi na niya nagawang putulin pa. Damn it! Ito pala ay isang banal na espada. Ngayon lang malinaw na nakita ni Yang Ji ang espada ni Shangguanjin, at agad na sumimangot. Wala siyang anumang sagradong artifact, at marami siyang mahahabang kutsilyo sa kanyang kamay, ngunit wala sa mga ito ang magandang kutsilyo. Ang 2 mahahabang kutsilyong inilabas niya ay hindi maganda ang kalidad, hindi man lang mga artifact ng ninuno, mga peking artifact lamang ng ninuno.
Ngunit sa Eastern Wasteland, kakaunti ang mga banal na artifact at hindi gaanong mga artifact ng ninuno, at ang mga ordinaryong mandirigma ay gumagamit lamang ng mga peking artifact ng ninuno. Sa makatuwid, para sa kanya, sapat na ang pseudo-ancestral weapon, at sa pangkalahatan ay hindi ito masisira. Ngunit ang cultivator ng espada na ito ay hindi lamang makapangyarihan, ngunit mayroon ding pinakamataas na antas na banal na sandata, kaya hindi ito mahawakan ng kanyang mahabang kutsilyo, at ito ay mahina pa. Kailangan niya ng totoong ancestral long knife para makayanan niya ang banal na espada ng cultivator, kahit hindi ganoon kadaling masira. Masyadong dekalidad ang espada mo, samantalahin mo, hintayin mo akong makakuha ng magandang sandata, at pagkatapos ay lalaban ka. Si Yang Ji ay umatras ng 100 talampakan, tumalon mula sa labanan, pagkatapos ay pumitik ang kanyang manggas, tumalikod at umalis. Siya ay hindi pa sapat na hanggal, alam na ang tagapagsaka ng espada na ito ay makapangyarihan at may isang banal na espada sa kanyang kamay, at kung wala ang kaukulang mga sandata, hindi siya maaaring magpatuloy sa pakikipaglaban sa tagapagsaka ng espada. Kung makikipag-away siya sa tagapag-ayos ng espada gamit ang mga kamay, tiyak na magdurusa siya. Ang espada ni Jansayo ay nagdadala ng kalooban at hindi pinapansin ang depensa. Tumakbo si Yang Ji pabalik sa koponan ni Wuliangzong nang hiram ng mga kutsilyo sa lahat ng dako, ngunit hindi nagawa. Ang mga may hawak ng ancestral na kutsilyo ay nakakita ng lahat ng uri ng mga dahilan at tumangging humiram nito, at siya ay galit na ang kanyang 7 butas ay umuusok. Tumakbo si Yang Ji, at pagkakataon na ni Sang Ling na umakyat. Lu Chen? Nasaan si Xiaowan? Tanong ni Sang Ling. She's busy. Looking for opportunities, para tumambay siya dito pag may time. Ngumiti si Lu Chen, pagkatapos ay iniba ang usapan, nga pala, paano ka nakalabas? Okay lang kung hindi ka magtanong, pero tumaas ang galit ni Sang Ling kapag nagtanong siya. Nakapasok si Lu Chen Yuduo, ngunit hindi niya ito isinama, na naging sanhi ng halos mamatay siya sa gitna ng mga langgam. Maya-maya, lumitaw ang isang grupo ng mga Ghost Warrior at inakit ang grupo ng mga langgam, at siya, si Ding Lai at iba pa ay nakatakas. Nang maglaon, lumiko ang grupo nila sa Chaos Sword Mountain, naligaw sa loob, at nakahanap ng daan palabas pagkatapos matrap sa mahabang panahon. Kung hindi, matagal na nilang natagpuan ang batong gubat na ito. Wala siyang hinain kay Lu Chen sa orihinal, ngunit mayroon na ngayon. Wala kang pakialam sa akin kung tumakas ka mag-isa, paano mo ipapaliwanag sa akin? Tanong ni Sang Ling. Hindi ka ba naubusan, walang nangyari, at kailangan mo akong bigyan ng martilyo? Nakangiting sabi ni Lu Chen. Ikaw. Galit na galit si Sang Ling, ngunit pagkatapos na sumulyap kay Shang Guanjin, napakunot ang noo niya. Gustong protektahan ng cultivator na iyon si Lu Chen. Kung gusto niyang salakayin si Lu Chen, kailangan muna niyang ipasa ang sword cultivator. Ngunit ang esprimador na iyon ay may banal na espada at maging ang dalawang mahahabang kutsilyo ni Beng Yangji, kaya hindi madaling pukawin siya. Bagamat makapangyarihan ang kanyang malamig na palad, lagi siyang walang kamay, at medyo disadvantage ang pakikipaglaban sa tagapag-ayos ng espada. Ang tibak ng nagkukumpuni ng espada ay theoretically binabaliwala ang depensa at napakahirap. Hindi niya gustong maranasan ang pagkawalang ito. Kaya, tumingin siya kay Ding Lai. Ito ang pinakamalakas na God Refining Realm sa Eastern Desolate Territory, at kamangha-mangha ang kanyang spear combat skills, kaya tiyak na mapapanalo niya ang Sword Cultivator. Gayunpaman, umiling si Ding Lai at tinanggihan siya. Ikaw. Nagbago ang mukha ni Sang Ling, tumalikod siya at umalis sa galit, at hinanap ang mga kapwa niya estudyante. Napabuntong hininga din si Ding Lai, hindi na nananatili rito, at bumalik sa teritoryo ng mga unang martir. Sa katunayan, si Ding Lai ay hindi natatakot sa pag-aayos ng espada, galit din siya kay Lu Chen, at kasabay nito ay gustong ilabas ang kanyang galit kay Lu Chen. Nang siya ay kinubkob ng mga langgam, tinapik ni Lu Chen ang kanyang puwet at umalis, iniwan silang mamatay. Pero iba si Ding Lai kina Sang Ling at Yang Ji. Siya ay may malaking larawan at hindi kikilos ng walang ingat. Kabanata 1004. Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Si Ding Lai ay kinikilala bilang numero 1 master ng God Realm sa Eastern Desolation Territory. Bilang default, siya ang pinuno ng lahat ng mga disipulo ng Desolate God Realm sa Eastern Desolation Territory.
Matangkad ang imahe niya, at bawat kilos niya ay binabantayan. Kasalanan ba ng isang tao na wala man lang sa larangan ng pagdadalisay ng mga Diyos? Lumaban ka man ng sword repairer, binubuli mo pa rin ang maliit sa malaki, ano ang mukha? Kahit wala siyang pakialam sa kanyang imahe, kailangan pa rin niyang panatilihin ang imahe ng sekta. Ang First Martyr Sect ay isa sa 3 pangunahing sekta sa Eastern Wasteland, at ito rin ang pinuno ng 3 pangunahing sekta. Sa lihim na kaharian ng Dunhuang, bilang punong tunay na disipulo, katumbas siya ng kumakatawan sa mga martir, kaya hindi siya maaaring magpagulo. Gayunpaman, si Luchen ay wala kahit na sa larangan ng pagpipino ng mga Diyos, sa napakarami at malalakas na kaaway, hanggang kailan siya magtatagal. Hindi katakataka, si Heluo at ang iba pa ang mag-aalaga kay Luchen, hindi na niya kailangang kumilos, kailangan lang niya maging isang manunood. Ngunit isang bagay ang nakalimutan ni Dinglai, iyon ay, itinuturing lamang siya ni Heluo bilang isang kalaban, at palaging mas maingat sa kanya. Kahit na nalaman niyang may pinugutan ng ulo sa Beast Clan, hindi siya lumabas para guluhin si Shang Guanjin, sa takot na mahuli niya. Pag-atake mula sa likod, siya ay naging isang manunood, at gayon din si Heloa. Sina Yan Chao at Ming Li ang pinakagustong pumatay kay Luchen. Ngunit sa sandaling dumating si Ming Li, inimbitahan siya ng mga mandirigman ng parehong angkan bago siya nagkaroon ng oras na guluhin si Luchen. Ang Ghost Clan at ang Ming Clan ay naghaharap pa rin sa isa't isa, at ang Ming Clan ay natatakot kay Xiao Chen, nag-aalala na wala silang malalakas na mandirigma. Ngayong narito na si Ming Li, paanong hindi niya ito mahihila para maupo sa pamamahala? Si Ming Li ay isang first-class na martial arts talent ng Ming Clan, na may malakas na combat power, siguradong masusugpo niya ang babaeng multo na iyon. Pagkatapos, sa grupo, si Yan Chao na lang ang natira. Galit na galit din si Yan Chao, at naging manunood ang lahat, ano ang dapat niyang gawin. Dumiretso kay Luchen at magsimulang makipag-away sa tagapag-ayos ng espada na iyon. Si Yang Ji ay bahagyang natalo ni Jian Sayo, at si Sang Ling ay napakadulas din, kaya hindi niya nakipag-head-to-head kay Jian Sayo. Hindi kaya siya ay isang tulala na lumaban sa espada ng kalooban ni Jian Sayo gamit ang mga kamay. Hindi rin siya. Ang gusto niyang patayin ay si Luchen, hindi nakikipaglaban sa tagapag-ayos ng espada. Lahat sila ay tao, walang gagawa ng aksyon, di ba? Tapos hindi rin siya kumikibo. Big deal? Hayaang mabuhay si Luchen ng ilang araw, at ang hinaharap ay mahaba. Natatakot ka ba na hindi ka makahanap ng pagkakataong patayin si Luchen? Sa kasalukuyang sitwasyon, ang lahat ng mga grupong etniko at sekta ay pangunahing naghahanap sa mga kuweba upang makahanap ng mga pagkakataon, at walang gustong mag-aksaya ng oras at magsimula ng isang malaking digmaan. Sa ganitong paraan, maliban sa idiot na si Yang Ji na nanghihiram ng mga espada sa lahat ng dako, lahat ng etnikong grupo at sekta ay bumalik sa kalmado. Talagang tumigil. Labis na nagulat si Luchen, at hindi napigil ang tumayo mula sa tamba-tamba. Ito ay medyo naiiba sa aking naisip noon. Ano ang pinagkaiba? Gustong magtanong ni Shangguan. Akala ko sa sandaling dumating ang grupong ito ng mga lalaki, magsisimula na silang makipaglaban kaagad. Maaaring kailanganin ng Fnatic Legion na ihinto ang kanilang mga drills at lumabas para makipaglaban. Ngumiti si Luchen, at sinabing muli, hindi ko inasahan na ang mga laban ng grupo ay hindi gagana, at kahit na ang mga ulo ay lumubog. Ito ay lampas sa aking inaasahan. Hindi ba't ang ganda? Sinasamantala ng lahat ang oras upang maghanap ng mga pagkakataon, hindi mo ba naisip na hindi mo kayang lumaban? Taos-pusong sabi ni Shangguan. Ang pagkatalo ay isang bagay ng oras, at ang ilang mga tao ay dapat na maalis. Sabi ni Luchen. Kapag tayo ay lumaban, maaaring walang anumang benepisyo para sa atin. Hindi na kailangang sabihin, ang mga kaaway na lahi na iyon ay tiyak na sasalakayin tayo ng buong lakas at hinding-hindi magpipigil. Sinulyapan ni Shang Guanjin ang iba pang mga sekta, at sinabing, at nakaakit ka rin ng maraming puot mula sa mga sekta. Maaaring saksakin ng mga taong ito ang kutsilyo sa likod, at tayo ay magiging lubhang magulo. Kung maglakas loob silang saksakin ako, dapat may malay sila na masaksak. Hindi ako magpapakita ng awa sa mga ganyang tao. Sabi ni Luchen. Napakaraming sekta na sama-samang umaakyat, lahi sila ng tao, hindi ba pwedeng patayin mo silang lahat? Gustong sabihin muli ni Shangguan. The moment they raise a knife against me,
I don't see them as my own countrymen. Si Lu Chen ay mapagpasyahan, na may malinaw na saloobin, at ang kanyang tono ay medyo mahigpit. Natahimik si Shang Guanjin, at wala talagang masabi. Tiyak na may maganda sa GTN Giant Pillar na iyon. Pagdating ng panahon, lahat ng angkan at sekta ay lalaban hanggang kamatayan. Tumingin si Lu Chen sa malayo, kung saan mayroong isang malaking halijing bato na kasing laki ng tuktok ng bundok na nakaturo ng diretso sa kalangitan. Ang napakalaking halijing bato na iyon ang pinakamalaki at pinakamalayo sa kagubatan na ito. Sa ngayon, wala pang angkan o sekta ang nakapaloob dito sa sarili nitong teritoryo. Dahil bago ito, napag-usapan na ng lahat ng lahi, at pagkatapos na matagpuan ang lahat ng mga grotto, ipaglalaban nila ang pagmamay-ari ng sobrang laking bato. Ibig sabihin, ang napakalaking halijing bato ay dapat iwan sa dulo, upang maiwasan ang lahat ng partido mula sa labanan ng maaga at pag-aaksaya ng oras. Sa oras na iyon, hindi maiiwasan ang isang malaking labanan. Gustong sabihin ni Shangguan, I hope that I can work harder. Bago iyon, natapos ko na ang pagsasanay sa battle formation ng Legion, and it will come in handy at that time. Sabi ni Lu Chen. Hindi ko alam kung ilang oras na ang lumipas. Gayunpaman, nanatili si Lu Chen sa labas ng pasukan ng grotto at nagbantay kasama ng Shangguan ng mahabang panahon bago pinamunuan ni Yuli ang hukbo palabas ng grotto. Nang makita na ang lahat sa Legion ay puno ng kumpiyansa at espiritu ng pakikipaglaban, alam ni Lu Chen na natapos na ng Legion ang pagsasanay sa battle formation. Boss, tapos na. Pagkatapos ng napakatagal na pagsasanay, ang Legion ay nakabisado na ang 9-turn Dragon Formation, at lahat ay nakabisado na rin ang essence ng Dragon Elephant Formation. Ngayon ay isang bagay na lamang ng aktwal na labanan. Sabi ni Yuli, magaling. Pinuri ni Lu Chen, at pagkatapos ay sinabi, ihanda ang lahat, magkakaroon ng malaking labanan sa lalong madaling panahon. Boss, marami pa tayong kuweba na hindi pa natin nahahanap. Kung magkakaroon ng malaking laban, wala tayo ng oras na iyon. Sabi ni Yuli, walang oras para hanapin mo ang mga grotto na iyon. Tumingin si Lu Chen sa labas. Ang mga tao mula sa lahat ng etnikong grupo at sekta ay sunod-sunod na nagtitipon. Parami ng parami ang mga tao, at malamang na hinanap nila ang lahat ng mga grotto sa kanyang site, at saka, mga maliliit na grotto iyon, at mahirap makahanap ng anumang mga bihirang kayamanan sa loob. Okay lang, huwag mag-alala tungkol dito. Anong ibig sabihin ni boss? Si Yuli ay mukhang nalilito, hindi naiintindihan ang ibig sabihin ni Lu Chen. Labanan natin ng direkta ang huling halijing bato. Iniunat ni Lu Chen ang kanyang kamay at itinuro ang napakalaking halijing bato sa dikalayuan. Ang halijing batong iyon ay napakalaki at pinakakilala. Hindi mo kailangang hulaan na magkakaroon ng malaking kayamanan sa loob, mas mahusay kaysa sa mga grotto dito. Lahat ay ayon sa utos ng amo. Tumango si Yuli. Sa oras na ito, pinangunahan ni Mengyo ang mga disipulo mula sa Beast Controlling Sect, at pinangunahan din ni Warner ang mga disipulo mula sa Shenmue Palace. Alam din nila na kailangan ng digmaan para matukoy ang pagmamay-ari ng huling napakalaking halijing bato. At si Lu Chen ang target ng kritisismo ng lahat, at ang Fnatic Legion ay dapat na matarget kaagad, kaya lahat sila ay nagsama-sama sa iisang sekta, at sumali sa Fnatic Legion upang palakasin ang lakas ng Fnatic Legion. Maging si Xiao Chen ay pinabalik si Xiao Dai at tinanong si Lu Chen kung gusto niyang lumaban para sa huling halijing bato, at kung kailangan niya ng tulong ng Ghost Clan. Bumalik ka at sabihin kay Xiao Chen na hindi kailangan ng Legion ang tulong ng Ghost Clan, at maaari lang niyang pamunuan ang Ghost Clan upang manatiling neutral. Sinabi ni Lu Chen kay Xiao Dai. Kabanata 1005, Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Sumunod ka. Tumugon si Xiao Dai, at pagkatapos ay umaktong parang sanggol para iligtas si Lu Chen. Boss, masyado kang partial, si Xiao Chen lang ang nililinang mo, hindi si Xiao Dai. Ngayon si Xiao Chen ay naging pinuno ng Ghost Clan, napakahusay niya, halos mamatay na si Xiao Dai, ng inggit. Naiintindihan ko ang iyong pagkabalisa, at hindi mo kailangang mag-alala, basta't ginagawa mo ang iyong bahagi, kahit na hindi ka mahusay na gumanap, lilinang kita. Alam ni Lu Chen na medyo tuso at maingat si Xiao Dai, kaya mahigpit niyang binalaan, kung dalawa ang mukha mo, huwag mong sundin ang mga alituntunin sa likod ng mga eksena, at sirain ang pagkakaisa ng panatikong hukbo, pagkatapos ay huwag mo akong sisihin, sa pagiging masungit,
ipinapangako kong magiging multo ka. Hindi, kahit isang mababang bundok ay hindi makakapagprotekta sa iyo. Xiao Dai huwag manggahas. Nang makitang sinaksak ni Lu Chen ang kanyang munting pag-iisip, hindi napigilan ni Xiao Dai na mamatla sa gulat at nagmamadaling sinabi. Pagkatapos ng ilang sandali na manatili sa Fanatical Legion, malamang na alam ni Xiao Dai kung gaano kalaki ang potensyal ni Lu Chen, kung gaano kalakas ang kanyang lakas sa pakikipaglaban, at kung gaano kabanggas ang kanyang mga pamamaraan. Sa madaling salita, si Lu Chen ay hindi isang bagay na kaya niyang masaktan, dapat niyang pangalagaan ang kanyang sarili. Kung hindi, gaya ng sinabi ni Lu Chen, kahit na ang master na si Zimen Chenshan ay hindi siya kayang pigilan. Laging hinahangaan ng kanyang amo si Lu Chen, at itinuring niya si Lu Chen bilang pinuno, at hinding-hindi siya susuko kay Lu Chen dahil sa kanya. Pagkaalis ni Xiao Dai, binigyan ni Ice Han ng thumbs up si Lu Chen, na ikinalulungkot na si Lu Chen ang kalaban ni Xiao Slick. Ito ay magiging isang malaking labanan upang makipagkompetensya para sa huling Halijing bato, at ang ating hukbo ay tiyak na target ng pambabatikos ng publiko. Maaari itong harapin ng 10 beses, o kahit na 12-dosenang beses na higit pang mga kaaway, at ang sitwasyon ay magiging napakasama. Tumingin si Lu Chen kina Meng Yo at Warner, at sinabing muli, ang pagdadala ng mga tao para suportahan ako ay katumbas ng pagkaladkad ng sarili mong sekta sa isang whirlpool, at ikaw ay magiging kalaban ng ibang mga sekta, na hindi maganda para sa iyong sekta. Bumalik ka pagkatapos nito, paano ko ipapaliwanag sa aking amo? Napakagandang impresyon sa iyo ng aking amo. Kung narito siya, tutulungan ka niya. Sabi ni Meng Yo, anyway, no matter what, tatayo ako sa tabi mo at lalaban sa tabi mo. Higit pa rito, kahit hindi malaking sekta ang beast control ang sect ko, hindi ako madaling mabuli. Walang sekta ang handang makipaglaban sa isang grupo ng mga sekta ng beast control. Naging masama ang guro. Young Master, tiyak na aawayin ka ni Warner, mangyaring huwag itaboy si Warner. Ganon din ang sinabi ni Warner, bukod dito, ang aking Shenmue Palace ay isang nakatago sekta, at bihira akong makipag-ugnayan sa ibang mga sekta, kaya hindi ako natatakot sa puot mula sa ibang mga sekta, kaya't makatitiyak ang Young Master. Hindi naman sa hindi ako mapakali, ngunit ang aking legion ay lalaban sa isang battle formation. Hindi ka pa nag-practice ng battle formation, kaya mahirap pagsamahin. Kumunat ang noo ni Lu Chen, sa oras na iyon, tayong tatlo ay magkakasamang lalaban, ngunit magiging mahirap na makipagtulungan sa isa't isa. Hindi lamang tayo makakapagbigay ng magkasanib na lakas, ngunit hihilahin pa rin natin pababa ang orihinal na antas. Panipi, kung gayon ano ang gagawin? Sabay na tanong ni Meng Yo at Warner. Warner, kunin ang Shenmue Palace para pigilan ang Ice Palace. Saglit na nag-isip si Lu Chen, at pagkatapos ay sinabi, ang Ice Palace ay isa ring hermit sect. Malaki raw ang ibinayad nila para sugpuin ang Monster Clan. Ayokong patayin sila. Walang kaugnayan ang Ice Palace sa Zuanchen Daoist sect, at walang mga hinaing. Paano nito may target ang hukbo ng Young Master? Bahagyang nagulat si Warner. Si Sangling ay may simpleng pag-iisip at madaling masulsulan ng iba. Hindi katakataka na bigla niyang pinangunahan ang Ice Palace upang salakayin ang aking hukbo. Sabi ni Lu Chen, at saka, kahit hindi niya ako target, ita-target ka niya. Kung pigilan mo siya, parang pagtulong sa Fanatic Legion. Sumunod si Warner. Agad na tumango si Warner, at hindi binaliwala ang mga tagubilin ni Lu Chen. Tungkol sa beast controlling sect, nag-isip sandali si Lu Chen, ngunit hindi niya maisip kung paano ayusin ang beast controlling sect, kaya lumingon siya at tinanong si Yuli, may lusot ba sa labanan, pagbuo ng legion na kailangang punan? Hindi. Yuli daw. Paano ang kahinaan? Hindi. May kaunting kahinaan ba iyon? Totoo ito. Medyo mahina ang likuran ng battle formation, at wala pa akong nahanap na paraan. Para mapabuti ito, kung pinangunahan ni Meng Yo ang Beastmaster sect na maupo sa likuran ng battle formation, mapupunan ba nito ang kahinaang ito? Pwede naman. Nang marinig ito, lumiwanag sa tuwa ang mukha ni Yuli, at mabilis siyang tumango. Mayroong libu-libong tao sa Beast Controlling sect, na lahat ay mahusay na Beast Controllers, isang tao at isang hayop na may malakas na kapangyarihang labanan, ang likuran ng magiging matatag ang Legion. Kung gayon tutulungan kitang bantayan ang likuran. Sabi ni Meng Yo.
Sa aking palagay, ito ay naghuhubad lamang ng iyong pantalon at umutot, hindi ko maintindihan, ano ang iyong ginagawa ng labis. Kung tutuusin, hindi na kailangan ang panatikong Legion kasama ang mga kapatid sa paligid. Panipi, Fat Dragon sa tabi bigla siyang namatay, at sinabi, kapatid, kumilos ka at patayin ang lahat ng direksyon. Sa ilang atake, patay na ang kalaban. Well, wala pa ako sa larangan ng pagdadalisay ng mga Diyos. Ang itaas na katawan na ito ay may limitadong kapangyarihan, at ang kaaway ay karaniwang ang 5 anyo ng pagdadalisay sa mga Diyos. Hindi kakayanin ng aking Xinghe. Tumawa si Lu Chen sa labas, ngunit sa kanyang puso ay talagang gusto niyang sampelan ang matabang lalaking ito hanggang sa mamatay. Inayos na niya ang lahat, naghihintay lang na subukan ang kabuoang lakas ng labanan ng Legion, ngunit para saan siya sinaksak mo ng Fat Dragon. Kung siya ay gumawa ng isang hakbang, ang Legion ay parin pugiling asno. Senior brother, stop pretending. You can't fool me with anyone, you are a genius na hindi magkatugma ang combat power at realm. Matigas na sabi ni Fei Long, sinasabi sa akin ng intuit ayon na mas malakas na naman ang iyong combat power. Sabihin mo sa akin ng direkta, mangyaring huwag pansinin ang iyong kaharian. Sabihin mo sa akin ng diretso, hanggat kumikilos ka, dadaloy ang dugo sa mga ilog, masusunog ang mga buhay, at doon magiging libu-libong tropa. Walang nakaligtas. Sinabi ba sa iyo ng iyong intuition na matatalo ka ngayon? Iniunat ni Lu Chen ang kanyang malaking kamay, at malakas na tinulak si Fei Long sa ulo na umalingaw-ngaw sa lahat ng direksyon. Oh, kuya? Bakit ka nagtatrabaho? Napakatigas. Gusto mo akong bugbugin hanggang mamatay. Panipi, biglang lumaki ang ulo ni Fei Long, napaluha siya sa sakit, halos mawalan na siya ng gana, at halos hindi na makayanan ang sarili. Sa tuwing pumutok ako, ano pa ang kailangan kong gawin ng Legion? Maglakas loob ba akong linangin ang Legion para sa pagpapahalaga, hindi para magamit? Panipi, tumaas ang kilay ni Lu Chen at seryosong sinabi, kailangan ko ang Zealot Legion na tumayong mag-isa sa hinaharap, para maging kanang kamay ko, maging kumpiyansa ko, at magkaroon ng sapat na lakas sa pakikipaglaban para ibahagi ang pressure para sa akin. Hindi sapat para sa isang Legion na magsanay sa buong araw. Dapat silang pumunta sa larangan ng digmaan upang maasa ang kanilang mga kakayahan. Ano man ang karanasan sa pakikipaglaban, combat coordination at fighting will, at iba pa, ang combat power ng buong Legion ay maaaring masublimate. Panipi, kung hindi, kung mayroon ka lamang isang kaharian na walang tempering, ito ay katumbas ng isang birda na unan. Mukhang walang silbi, at hindi nito magagawang talunin ang isang malakas na kalaban. Ito ay walang pinagkaiba sa mga bulaklak sa isang greenhouse. Kaya, ang lahat ng miyembro ng Legion ay hindi lamang kailangang magsanay, ngunit kailangan ding dumaan sa hindi mabilang na beses ng tempering para maging isang tunay na malakas. Panipi, kung hindi, paano mananatili ang Legion sa akin sa hinaharap? Paano ako sundan sa tugatog ng martial arts? Panipi, ang taos-pusong mga salita ni Lu Chen ay hindi lamang gumising kay Fei Long, ngunit ginaising din ang lahat ng miyembro ng Legion, maging sina Meng Yo at Xiao Wan ay nagkaroon ng epiphany. Kabanata 1006, Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Tama si Lu Chen. Kung walang tempering, ito ay tulad ng isang bordado na unan na hindi kapakipakinabang. Kahit na ikaw ay isang top-notch martial arts talent, wala kang masyadong tempering at experience, kahit gaano ka man talented, hindi mo maipapakita ang iyong dual combat power. Bukod dito, malaki ang potensyal ni Lu Chen, at mabilis siyang umuunlad. Kung ilang araw mo na siyang hindi nakikita, hindi mo man lang alam kung anong level na ang narating ng kanyang combat power. Kaya naman, hindi sapat na magsumikap lang sila. Kailangan din nilang pumunta sa larangan ng digmaan upang patalasin ang kanilang mga sarili at i-sublimate ang kanilang mga sarili sa sukdulan upang makasabay sa bilis ni Lu Chen. Kung hindi, pabayaan ang pakikipaglaban kay Lu Chen sa hinaharap, natatakot ako na hindi siya maging kwalipikadong maglaro ng toyo. Kuya, naiintindihan ko. Malakas na tumango si Fat Longbro, at ang kanyang mabilog na pulang mukha ay nagpakita ng katatagan ng loob. Bihira talaga ito sa duwag. Boss, naiintindihan namin. Ang iba sa Legion ay tumugon. Gamit ang kaway ng kanyang malaking kamay, pinangunahan ni Lu Chen ang mga tao na tumakbo patungo sa malaking halijing bato.
Ang napakalaking halijing bato ay parang isang tuwid na higanteng taluktok na sumasakop sa isang malaking lugar, hindi bababa sa 100 milya ang radius, at ang haligi ay 10,000 talampakan ang taas, na direktang nakaturo sa kalangitan. Sa ibabaw ng higanteng haligi, maraming mga grotto na para bang may hindi mabilang na mga pagkakataon na naghihintay para sa mga tao na umunlad. Sa hindi mabilang na mga grotto, mayroong isang grotto na pinakakapansin-pansin. Ang grotto ay parisukat, mga 5 talampakan ang taas at lapad, at ito ang pinakamalaki sa lahat ng mga grotto. May 3 malalaking karakter na nakaukit sa entrance ng grotto, Ningxian Cave. Ang Ningxian Grotto ay iba sa ibang grotto. May mabigat na batong pinto sa pasukan na mahigpit na nakasara. Sa batong gubat na ito, mayroong 10,000 mga grotto, at ito lang ang may batong pinto para harangin ito. At ang bigat ng pintong batong iyon ay hindi kayang itulak ng mga ordinaryong tao. Sinubukan ito ng maraming malalakas na lalaki, kahit anong tulak nila, hindi gumagalaw ang pintong bato, at tinatayang kailangan pang basagin ang pintong bato para makapasok. Gayon din, sa gilid ng pasukan ng Ningxian Grotto, mayroong isang mahabang stone tablet na may nakaukit na linya, 5,000 katao lamang ang tatanggapin. Halos hindi na kailangang hulaan, dapat mayroong magandang pagkakataon sa Ningxian Cave na ito. Sa oras na ito, sa labas ng Ningxian Cave, mayroong 400,000 hanggang 500,000 katao ang nagtipon. Lahat ng etnikong grupo at sekta ay tumitingin sa Ningxian Cave, determinadong manalo dito. Ang lahat ng mga angkan ng sangkatauhan ay nagtipon-tipon, at ang iba pang 5 magkaaway na lahi ay nagtipon din ng sunod-sunod. Ang magkabilang panig ay may pinunong may pinakamalakas na kapangyarihang panlaban, at ang dalawa ay tumayo na at humarap sa isa't isa sa harap ng Porma Sion. Kay Luo, ang mga tropa sa magkabilang panig ay halos pareho. Natatakot ako na ang labanan ay magiging lubhang kang-unos-lunos. Hindi bababa sa kalahati sa kanila ang mamamatay. Sa tingin mo ba ay kailangan pang labanan ang labanang ito? Tumingin si Dinglai kay He Luo at seryosong sinabi. May mga undead na tao sa mga digmaan, paano tinutukoy ng mga undead kung sino ang mananalo at matatalo, at paano sila magpapasya kung sino ang kabilang sa Ningxian Cave. Ngumisi si He Luo at sinabing, ang magkabilang panig ay determinado na manalo sa Ningxian Cave. Ang labanang ito ay, hindi maiiwasan. Ikaw kaya, Dinglai, ay may mas magandang plano na magbibigay kasiyahan sa magkabilang panig. Ang Ningxian Cave ay may pinakamataas na limitasyon sa bilang ng mga tao. Kahit saang panig tayo manalo, 5,000 katao lang ang mapapasukan natin, at ang iba ay makatitig lang sa labas. Saglit na nag-isip si Dinglai, at pagkatapos ay sinabing, may plano ako, pareho tayong nagbabahagi ng 5,000 na lugar ng pantay-pantay, at bawat partido ay nakakakuha ng 2,500, paano ito? Gusto ko lang managinip, bakit kayong mga tao nakakakuha ng kalahati ng kota? Agad na tumanggi si He Luo, na may kakaibang loika, mayroon tayong 5 lahi, at ang 2,500 kota ay hinati, at bawat angkan ay mayroon lamang 500 kota, na nakakaawa na maliit. Ngunit ang iyong lahi ng tao ay may 2,500 na lugar, na 5 beses kaysa sa aking lahi. Sa tingin mo ba ay papayag ako sa planong pandaraya na ito? Panipi-panipi, ikaw. Nakaramdam ng pagkabulol at galit si Dinglai, ngunit huminahon siya at muling sinabi, mayroon kang 5 karera, ngunit 5 bahagi lamang ang inilalaan mo, ngunit mayroon tayong daan-daang sekta, na may 2,500 na upuan. Pagkatapos hatiin ito, wala nang maraming sekta, sa tingin mo ba ay sinamantala natin ito? Wala akong pakialam kung gaano karaming mga sekta ang mayroon ka, kung mayroon kang 5,000 mga sekta, hindi ba't ang ating 5 pangunahing lahi ay walang lugar? Malamig na sumengot si He Luo, at sinabing muli, ayon sa iyong mga kalkulasyon, mayroong libu-libong angkan sa aming 5 lahi, at bawat angkan ay nakakakuha ng kota. Ang 5,000 kota ay inilaan na. Hindi makakuha ng alinman sa mga ito. Ikaw ay mayabang at hindi makatwiran, paano ka makakakalkula ng ganito? Galit na sabi ni Dinglai. Anyway, hindi ako tumatanggap ng 2005 place, 3005 is about the same. Sabi ni Hero. Leon talaga, kung gusto mong magsimula ng digmaan, sabihin mo lang. Mag-iipon ako ng kaunting pagsisikap para pag-usapan ang plano sa iyo. Bamantong hininga din si Dinglai,
ayaw na niyang makipag-usap pa kay Heluo, pero handang makipaglaban. Napakaraming tao sa sangkatauhan, ngunit 1,500 na lugar lamang ang inilalaan, hindi man kalahati sa kanila. Hindi ba biro ito? Not to mention na hindi siya sang-ayon, hindi rin sasang-ayon ang mga alagad ng ibang sekta, ang labanan na ito ay dapat na malutas. Kung hindi tayo magkasundo, natural na mag-aaway tayo, at ang mananalo ay kukunin ang lahat. Tumawa ng malakas si Heluo, ngunit sa sumunod na sandali, hindi na siya makatawa. Mga ghost at mings, kung hindi sila sasali sa labanan sa Ningxian Cave, hindi na sila kailangang italaga sa atin. Biglang nagsalita si Xiao Chen na nagdulot ng kaguluhan sa mga manunood. Ghost Clan, anong gagawin mo? Galit na galit si Hero. Anong ibig mong sabihin sa Ghost Clan? How dare you represent our Ming Clan and seek death? Galit na galit din si Ming Li, ayaw mong mag-away ang Ghost Clan, kaya lumabas ka na lang, gusto naming pumasok sa Ningxian Cave kaming angkan ng Ming. Kung hindi kami nakapasok ng mga multo, kayong mga Ming ay ayaw ding pumasok. Bahagyang sinabi ni Xiao Chen, kung hindi ka naniniwala sa akin, subukan ito. Kapag nakipag-away ka sa sangkatauhan, tingnan kung ang laban ay matatag. Ikaw, galit na galit si Ming Li kaya nanginginig ang buong katawan niya, at talagang gusto niyang pangunahan ang sarili niyang mga tao na makipaglaban kaagad sa Ghost Clan. Xiao Chen, personal mong negosyo ang maging subordinate ni Lu Chen, huwag mong iligaw ang buong Ghost Clan. Nagsalita din si Yan Chao, ang aming 5 lahi ay nasa estado din ng alyansa, hindi ka kwalipikadong kumatawan sa lahi ng multo at bumaling sa lahi ng tao. Dito sa Dunhuang Secret Realm, ako ang pinuno ng Ghost Clan, at mayroon akong mga kwalifikasyon. Hindi ko magagawa ang gusto ko, at hindi sa iyo, isang mangkukulam, ang magsabi sa akin kung ano ang gagawin. Huwag tingnan ang maamo at masunuri na personalidad ni Xiao Chen, pero medyo mabangis din siya kapag nagagalit sa iba. Natigilan si Yan Chao kaya gusto niyang sampilan si Xiao Chen hanggang mamatay. Kahit na ayaw ninyong mag-away ang mga multo, hindi mahalaga. Wala kayong masyadong marami, at wala kayong masyadong marami, ngunit hindi ninyo hinihila ang mga multo sa tubig. Itim na daan. Ang Ghost Clan at ang Ming Clan ay nanumpa na hindi magkatugma. Kung kami na Ghost Clan ay isuko ang Ningxian Cave, ang Ming Clan ay susuko din. Kung hindi, huwag sisihin ang aming Ghost Clan sa pagsaksak sa amin sa likod. Sabi ni Xiao Chen, You dare? Believe it or not? Sisirain kita on the spot. Galit na galit si Ming Li na hindi man lang siya nakapagsalita ng matatas. Hindi naniniwala. Malumanay na sagot ni Xiao Chen. Mabahong asong babae, mapangahas ka sa harapan ko gamit ang iyong maliit na lakas sa pakikipaglaban, hindi ka talaga marunong mabuhay o mamatay. Galit na galit si Ming Li, iwinagayway ang kanyang malaking kamay, at agad na pinangunahan ang lahat ng mandirigma ng Ming Clan na sumugod. Kabanata 1007, Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Humanda ka sa pakikipaglaban. Sa pagharap sa 50,000 Ghost Warrior na sumusugod sa kanya, hindi natakot si Xiao Chen. Sa mahinang sigaw, ang 50,000 Ghost Warrior sa ilalim ng kanyang command ay tumayo para salubungin ang paparating na labanan. Tumigil ka! Nagpakawala si Heluo ng malakas na dagindong, tulad ng kulog na kumukulog mula sa langit, na itinagulat ni Ming Li na nagmamadaling sumulong. Dahil sa puwersa ng pakikipaglaban ng mga orc, kinailangan ni Ming Li na pigilan ang kanyang mga tauhan, suspindihin ang singil, at harapin lamang ang mga multo. Heluo, gusto mo bang makialam sa mga pangyayari sa pagitan ng Hades at ng mga multo? Tanong ni Ming Li. Hindi ako interesadong pakialaman ang iyong mga hinaing, ngunit huwag kang mag-away sa harap ko. Kung gusto mong lumaban, kailangan mong maghintay hanggang sa makuha ang Ningxian Cave. Kayong dalawang lahi ay humanap ng lugar upang labanan ng dahan-dahan. Galit na sinabi ni Heluo, ang ating 5 lahi ay isang alyansa, at tayo ay naghihiwalay sa harap ng sangkatauhan. Hindi ba't nakakahiya? Ang lahi nating multo ay kaalyado ng lahi ng demonyo, lahi ng halimaw, at lahi ng hayop, ngunit hindi sa lahi ng Ming. Ang lahi ng multo at lahi ng Ming ay sinumpa ang mga kaaway. Itinama ni Xiao Chen ang sinabi ni Heluo, sa madaling salita, hindi niya pangungunahan ang lahi ng multo na lumaban sa sangkatauhan. Kung ang lahi ng multo ay hindi lalaban sa lahi ng tao, hindi kailanman gugustuhin ng lahi ng Ming na labanan ang lahi ng tao.
Pinamunuan niya ang angkan ng multo na pigilin ang Hades sa ilalim ng pagkukunwari ng pagiging magkasalungat sa Hades, at lahat ay lohikal. Dahil ang Ghost Clan at ang Ming Clan ay lumaban sa loob ng 100,000 taon, at may labis na puot. Ang lahat ng Ghost Clan warrior ay walang opinyon sa desisyon ni Xiao Chen. Tama, never naging alliance ang Hades and the Ghosts ko, lagi silang awayan ng dugo. Kung hindi ko lalabanan ang mga ghosts ngayon, hinding-hindi ako susuko. Ganoon din ang sinabi ni Ming Li. Tama na, kayong dalawang lahi ay huwag sumali sa labanan para sa Ningshen Cave, umalis kayo at magpalamig. Hindi na nakayanan ni Heluo, kaya inalis na lang niya ang lahi ng multo at lahi ng Ming, para sa Ningshen Cave. Tayo, ang lahi ng orc, lahi ng demonyo, at lahi ng demonyo ay nagsanib puwersa para lumaban, at kaya natin manalo sa parehong labanan. Pagdating ng oras para manalo sa Ningshen Cave, kayong dalawang karera na na-abolish na ng kalahati, ayaw pa ng pwesto. Panipi, ang dahilan kung bakit naging matapang si Heluo para salakayin ang sangkatauhan ng may kababaan, sa tatlong lahi ay dahil sa pagkakawatak-watek ng sangkatauhan. Bagaman mayroong higit sa 250,000 mga lahi ng tao, mayroong maraming mga sekta, bawat isa ay may kani-kanilang mga pag-iisip, at hindi sila monolithic. Sa sandaling lumaban, ang pangkalahatang kapangyarihan ng labanan ng sangkatauhan ay tiyak na hindi ganoon kalakas. Kung mayroong isang kritikal na sitwasyon, at ang iba't ibang mga sekta ng sangkatauhan ay hindi nag-aambag upang protektahan ang kanilang mga sarili, kung gayon ang frontline ay madaling bumagsak. Ngunit magkaiba ang tatlong angkan ng Beast Race, Demon Race, at Monster Race. Sila ay isang hardcore na alyansa 100,000 taon na ang nakalilipas, at nagtulungan sila upang labanan ang human race, ano ngayon? Ang digmaan, minsan ay hindi nakasalalay sa bilang ng mga tao, ngunit sa kagustuhang lumaban. Ang partido na may parehong puso ng mga tao ay dapat magkaroon ng isang kalamangan kaysa sa isa na may hindi matatag na mga puso. Naiintindihan ni Heluo ang prinsipyong ito, at ganoon din si Dinglai. Sa makatuwid, kahit na inalis ni Heluo ang Ghost Race at ang Ming Race, hindi masyadong masaya si Dinglai. Dahil, alam ni Dinglai na talagang napakaraming tao sa panig ng human race, ngunit talagang hati-hati sila, at ang bawat sekta ay hindi mahuhulaan. Sino ang nakakaalam kung aling sekta ang mawawalan ng tanikala sa isang kritikal na sandali? Ang Zuanchen Dao sect lamang ay hindi katulad ng ibang mga sekta. Mayroon ding Beast Control sect at Shenmue Palace, ang dalawang quasi-first class na sekta na ito ay hindi mahina sa kapangyarihang labanan, ngunit partial sila sa Zuanchen Dao sect. Hindi, si Mengyo at Xiaowan ay kay Luchen. Kahit na ang mga pamilya ng Demon, Monster at Beast ay maliit sa bilang, lalaban sila hanggang kamatayan at lalaban hanggang kamatayan sa ilalim ng mga kawalan, at ang labanan ay magiging mas trahedya. Sa sandaling ito, ang mga salita mula sa Yaozo ay agad na nabigla sa panga ni Heluo at napasaya si Dinglai. Ang aking lahi ng halimaw ay nakipaglaban sa hindi mabilang na mga digmaan sa sangkatauhan kamakailan, na may mabibigat na pagkatalo at mas kaunting mga elite. Hindi ko na kayang lumaban pa. Malungkot na sinabi ng pinuno ng Yaozo, sa pagkakataong ito ay pumasok ako sa Dunhuang Secret Realm, walang gaanong mga elite ng aking Yaozo, at nilalayon kong maghanap ng mga kayamanan upang makahanap ng mga pagkakataon, at ayaw kong lumaban sa anumang labanan. Sa ngalan ng Yaozo, ipinahahayag ko na ang aking Yaozo ay nananatiling neutral at hindi lalahok sa labanan para sa Ningshen Cave. Tandang padamdam, mga Diyos. Mas marami ang mga elite kaysa sa aming angkan ng demonyo. Talagang sinabi mo na walang masyadong elite. Nagsasalita ka ba ng walang kaparirikon habang nakadilat ang iyong mga mata? Panipi, nag-iba ang kutis ni Yan Chao, naalala na ipinagtanggol ni Anyu si Lu Chen noon, at muling nagalit, tinuro niya si Anyu at sumigaw, patay na demonyong babae, dapat may relasyon kayo ni Lu Chen para paboran ang kaaway ng ganito, sa halip na tulungan ang alyansa. May relasyon ka lang kay Luchen, at ang buong pamilya mo ay may relasyon kay Luchen. Galit na galit si Anyo, at sumigaw ng malakas, Yan Chao, kung sinisiraan mo ako at sinisiraan mo ako sa iyong kalooban, mag-ingat ka na hindi ako magalang sa iyo. Witch of Flame Suta, mag-ingat ka sa bibig mo, huwag mong siraan si Miss Anyo. Witch, huwag mong i-bully ang mga demonyo natin. Hindi takot ang mga demonyo natin sa mga demonyo mo.
Kung lalaban tayo, ang mga demonyo natin ang magpapaganda sa mga demonyo mo. Kung sino man ang maglakas loob na magsalita ng masama tungkol kay Miss Anyo, mamatay ka. Ang 50,000 demonyong mandirigma ay napuno ng matuwid na galit at hindi mabilang na mga tao ang nagpahayag na gusto nilang labanan ang mga demonyo. Si Anyo ay may mataas na katayuan sa Yaozo, napakalakas, at ang kanilang pinuno. Hinding-hindi nila kukonsentihin si Anyo na sinisiraan. Yan Chao, huwag kang magsalita ng ilang salita, huwag mo talagang gawing awayan ang angkan ng demonyo at ang angkan ng demonyo. Sumulyap si Hiluo kay Yan Chao, at pagkatapos ay sinabi kay Anyu sa magandang boses, Anyu, alam mo ba kung ano ang iyong ginagawa? Kapag ang iyong halimaw na lahi ay neutral, paano natin lalabanan ang lahi ng tao gamit lamang ang aking lahi ng hayop at umalis ang lahi ng demonyo? Kahit na hindi mo gusto ang magandang pagkakataon sa Ningxian Cave, gusto din ito ng mga taong nasa ilalim mo. Ayoko, at ayaw din nila. Isang mapurol na tugon. Ayaw ni Miss Anyo, at ayaw ko rin. 50,000 halimaw na mandirigma ang sabay-sabay na tumugon. Ikaw. Galit na galit si Hiluo sa mismong lugar, ngunit wala siyang magawa, hindi niya kayang makipaglaban sa Yaozo, at tuluyang nakipaghiwalay sa Yaozo. Kung talagang gagawin niya ito, tiyak na wawakasan siya ng Beast Emperor kapag bumalik siya sa Town Beast Mountain. Gaano man kahalaga ang Ningxian Grotto, ito ay hindi gaanong mahalaga kaysa sa puwersa ng alyansa ng Yaozo. Sa hinaharap, hindi posibleng salakayin ang Yuanwo Continent nang walang kontribusyon ng Yaozo. Ang puntong ito ay dapat na malinaw na nakikilala. Hey Luo, ano ba, mag-aaway pa ba tayo? Nang makita ang masasamang lahi na tulad nito, hindi napigilan ni Dinglai na matuwa ng kaunti, at nagsalita pa sa mataas na boses, na nagawang durugan ang malakas na boses ni Hey Luo. Kung wala ang lahi ng halimaw, lahi ng multo, at lahi ng Ming, ang lahi ng demonyo at lahi ng hayop lamang ay magkakaroon lamang ng 100,000 katao, at hindi sila magiging mga kalaban ng lahi ng tao. Mayroong halos 250,000 katao sa panig ng tao. Kahit na ang puso ng mga tao ay hindi nagkakasundo, maaari pa rin nilang tirahin ang mga demonyo at hayop. Wala na, susundin ko ang mungkahi mo at hatiin ko ng pantay ang kota. Madilim ang mukha ni Hiluo, at alam din niyang kapos siya sa lakas ng tauhan at hindi niya kayang talunin, kaya't maaari na lamang niyang tanggapin ang mungkahi ni Dinglai na pamamahagi. Nag-cross arm si Dinglai at ngumiti, tinatanggihan ang pahayag ni Hiluo. Kabanata 1008, Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Dinglai, sa tingin mo ba dahil dalawa lang ang lahi natin, dapat tayong maging mahina at maglakas loob na ay bully tayo? Tumingin si Hiluo kay Yan Chao, nakita si Yan Chao na nagbalik ng determinadong tingin, at nakaramdam ng kumpiyansa sa kanyang puso, kaya tumaas muli ang kanyang boses, kahit kami lang, ang lahi ng hayop at ang lahi ng demonyo, ang maglakas loob na makipaglaban sa iyo. Ang sangkatauhan ay lumalaban, at ang ating 100,000 elite ay lalaban hanggang sa wakas, kahit na manalo ang iyong sangkatauhan, kailangan mong magbayad ng napakabigat na presyo. Tinitigan ni Dinglai si Hiluo, alam niyang si Hiluo ay isang matigas na tao na hindi natatakot sa kamatayan, kaya alam niya sa kanyang puso na may mahirap. Ang isang orc na hindi sineseryoso ang kanyang sariling buhay ay hindi rin sineseryoso ang buhay ng ibang tao. Bukod dito, ang mga orc ay orihinal na isang grupo ng mga uhaw sa dugo at tulad ng digmaan ng mga kalakal, at ang mga demonyo ay hindi gaanong naiiba. Lahat sila ay napakalakas at hindi mahina. Kapag ang dalawang lahi na ito ay naging mainitin ang ulo at talagang lumaban sa lahi ng tao, ito ay talagang hindi masaya. Kahit na 100,000 orc at demonyo ang mapatay, ang sangkatauhan ay kailangang magbayad ng katumbas na presyo, hindi mawawala ang 100,000 kundi 80,000. Masyadong mahal ang presyong ito. Higit pa, ang Yaozo, Guizhou at Ningzhou ay nasa paligid pa rin, alam ng Diyos kung sasamantalahin nila ang pagkakataong umatake. Bilang pinuno ng sangkatauhan, hindi lamang isinasaalang-alang ni Dinglai ang mga interes ng kanyang sariling sekta, ngunit isinasaalang-alang din ang mga pakinabang at pagkalugi ng lahat ng mga sekta. Gusto niyang kontrolin ang pangkalahatang sitwasyon, ngunit hindi niya magagawa iyon kapag mainit ang ulo niya tulad ng bratty na si Hiluo na iyon, at pagkatapos ay pag-usapan ito pagkatapos nito. 4,000 lugar para sa sangkatauhan, 1,000 lugar para sa iyo.
Pagkatapos ng ilang pagsasaalang-alang, nagpasya si Dinglay na huwag pumunta sa digmaan, at muling inilabas ang panukalang pamamahagi. 1,000 lugar, paano kung magpadala ka ng mga pulubi? Huminto si Hero. Yun lang, gusto mo ba o hindi, huwag mong hilahin pababa. Malamig na sabi ni Dinglay, it's a big deal. Mag-aaway lang kami. Hindi naman sa hindi namin kayo matatalo. At most, mawawalan kami ng grupo ng tao, pero makakapagligtas kami ng 1,000 lugar. Nang makita na si Dinglay ay determinado at walang puwang para sa maniobra, si Hiluo ay walang pagpipilian kundi ang tumanggap ng 1,000 lugar. Sa katunayan, si Hiluo ay hindi natatakot na makipagdigma sa sangkatauhan, ngunit sa 3 karera na nawawala, talagang walang pagkakataon na manalo, kaya siya ay dapat na magkamali. Ang 1,000 kota ay nakuha, at kalahati sa kanila ay hinati sa mga demonyo at mga hayop, at sila ay mabilis na ipinamahagi sa kanilang sariling mga angkan. Nakuha ng pinakamahusay na 500 elite ang mga kota. Kung tungkol sa lahi ng tao, hindi madaling maglaan. Maraming sekta, at bawat sekta ay gustong makipaglaban para sa mas maraming lugar, kaya't sila ay nag-aaway na halos mag-away. Wala talagang ibang choice si Dinglay, kaya wala siyang choice kundi pilitin itong sugpuin at ipamahagi ito mismo. Ang paraan ng paglalaan ni Dinglay ay ang sukat ng sekta ang tumutukoy sa bilang ng mga lugar. Kung mayroon kang anumang mga opinyon, maaari kang magreklamo sa kanya. Siyempre, walang nang-ahas na magkaroon ng opinyon. Inayos ni Dinglay ang lahat ng mga kaayusan at itinalaga silang lahat. Kung may reklamo man siya, nagsusumbong pa rin siya kay Dinglay. Hindi ba biro ito? Magreklamo kay Dinglay, Dinglay, nililigawan si kamatayan. Matapos ang 1 oras na paghagis, ang 4,000 na lugar sa panig ng human race ay sa wakas ay inilaan na. Ang mga elite ng magkabilang panig ay handa na upang basagin ang pinto sa yungib. Sa sandaling ito, mayroong isang hindi pagkakatugma na boses na nagpasimangot sa lahat, alam na may isang taong manggugulo. Pagkatapos ng mahabang panahon na paghihintay, natapos ang laban ng mapayapa. What a bunch of wimps! Napatingin ang lahat sa pinanggalingan ng tunog, at nakita ang 3 pangkat na nagpapahinga sa isang burol sa hindi kalayuan. Sa harap ng isang pangkat sa gitna, may nakahiga sa isang malaking upuan, ninanamnam ang masahe sa likod ng 10 dilag, at tumingin sa ibabaw ng may maput na mga mata, na parang nakatingin sa isang grupo ng mga walang kwentang tao. Ang taong iyon ay si Lu Chen. Lu Chen? Bastard ka? Talagang nanatili ka doon para manood ng palabas. Galit na galit si Ming Li, tinuro si Lu Chen at minumura. Yes, I really want to be an audience and enjoy a big show, but unfortunately hindi naman magaling yung mga artista, hindi man lang ako pwede maging audience. Ngumiti si Lu Chen. Lu Chen? Nangangahas ka bang pretuhin kami bilang mga artista? Galit din si Yan Chao, at gusto niyang makasagasa kaagad at masampal si Lo Chen hanggang sa mamatay. Gayunpaman, siya ay isang kwalipikadong tao, at papasok na siya sa Ningxen Cave, kaya hindi na maginhawang gumawa ng anumang bagay na walang kaparerekan sa oras na ito. No, I didn't regarded you as an actor, because you are not even qualified to carry shoes for an actor, at most apo ka ng artista. Ngumuso si Lu Chen. Sa sobrang galit na ang 7 bunganga ni Yan Chao ay napuno ng usok, halos hindi na siya makapagpigil, at gustong pangunahan ang isang tao na pumatay sa kanya. Yan Chao, huwag mo siyang pansinin, ipagmalaki niya, papasok tayo sa Ningxen Cave, ang pinakamahalaga ay makuha ang mga benepisyo. Nakita ni Heiluo ang iniisip ni Yan Chao, at pinaalalahanan siya. Kung gayon, hayaang mabuhay ang batang ito ng ilang araw, at kapag nakalabas na ako sa Ningxen Cave, tiyak na dudurugin ko siya. Mapait na sabi ni Yan Chao. Sa oras na ito, nagkaroon din ng tawa mula sa panig ng Wuliangzong, Lu Chen, gusto kong pumasok sa Ningxen Cave upang makahanap ng isang malaking pagkakataon, at wala akong oras upang makipaglaro sa iyo, kaya maaari kang maghintay sa labas. Kung wala akong pahintulot, sino ang nagbigay sa iyo ng Ningxen Cave? Sabi ni Lu Chen, it's none of your business. If you have the ability, come here and get a spot. Sabi ni Yang Ji nang nakangisi. Sino ang may hawak ng kota? Alam na tanong ni Lu Chen. Ako, sagot ni Dinglay. Sino ka, at bakit mo hawak ang kota? Sabi ni Lu Chen. Lu Chen?
Wala kang kinalaman dito, o sa Zuan Chendaozang mo. Kung ayaw mong gumawa ng gulo, maghintay ka lang sa labas. Mahinang sabi ni Dinglay. Hindi ba ako isang lahi ng tao? Bakit wala sa akin ito? Hindi ba nilabanan ni Zuan Chendaozang ang kalaban? Bakit wala sa atin kapag ang kota ay inilaan? Muling tanong ni Lu Chen. Nasaan ka noong malapit na tayong makipaglaban sa isang pag-alit na lahi? Nasaan si Zuan Chendaozang? Anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka para sa kota? Panipi, malamig na sabi ni Dinglay. Nakita ko, si Lu Chen ay nagpakita ng biglaang pagkaunawa at pagkatapos ay nagsabi, hanggat nakikipaglaban ka sa masasamang lahi, may karapatan kang maglaan ng mga kota. Pagkatapos ng lahat, ikinaway ni Lu Chen ang kanyang kamay, at 4 na tao ang lumabas mula sa likuran. Ang 4 na taong iyon ay may kakaibang hitsura, matangkad at pandak, mataba at payat, at madali silang maalala ng mga tao. At ang 4 na taong ito ay iniunat ang kanilang mga kamay ayon sa pagkakasunod-sunod, hinawakan ang 4 na paa ng upuan ng nakahiga na upuan ni Lu Chen, at pinindot ang ilang mekanismo, ang 4 na binti ng upuan ay biglang lumaki ang isang paa, at itinaas ang upuan. Ang upuan na iyon ay kasing laki ng kama, kahit nakahiga si Lu Chen, kaya pa rin nitong tanggapin ang 10 magagandang dilag sa tabi niya. 4 na tao, matangkad, pandak, mataba at payat, bawat isa ay humawak ng paa ng upuan, pagkatapos ay binuhat si Lu Chen at 10 katulong, at dir-diretsyong naglakad pababa ng burol. Sumunod ang isang legion na nakasuot ng Zuan Chen robe. Sa kaliwang bahagi ng legion, mayroong 1,000 mga disipulo ng Beast Control Sect na pinamumunuan ni Meng Yu. Sa kanang bahagi ng legion, mayroong libu-libong mga disipulo ng Shenmo Palace na pinamumunuan ni Xiao Wan. Ang 3 koponan ay umabot ng hindi hihigit sa 4,000 katao, hindi gaanong tao, ngunit mayroon silang aura ng kawalan ng kakayahan sa mundo, at gusto nilang walisin ang mundo. Lu Chen, ano ang gusto mong gawin? Alam ni Dinglay na manggugulo si Lu Chen, kaya nagtanong siya ng matalas. Kabanata 1009, Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Lu Chen, ano ang gusto mong gawin? Nang sumimangot si Dinglay, alam niyang manggugulo si Lu Chen, kaya mahigpit niyang tinanong. Ang Ningxian Cave ay iba sa ibang mga kuweba. May tarangkahang bato na humaharang dito. Siguradong may magandang pagkakataon sa loob. Paano ko palalampasan ang pagkakataong ito? Si Lu Chen ay nasa taas, kalahating nakaupo at kalahati ay nakahiga, at may 10 magagandang espiritong babae na naghihintay sa tabi niya, na parang siya ang hari ng mundo, at tinatreto ang lahat ng nabubuhay na nilalang na parang mga langgam. Sa mga mata ni Dinglay at ng iba pa, ang mga kilos ni Lu Chen ay napaka-arrogant at mayabang na talagang gusto niyang sampilan si Lu Chen hanggang sa mamatay. Walang kinalaman sa iyo ang Ningxian Cave, dapat kang bumalik, baka magdulot ka ng galit ng publiko at mabugbog. Pinigilan ni Dinglay ang kanyang galit at magiliw na hinikayat, na ayos na ang lahat ng mga kota, at sa lakas ng iyong Zuan Chendao Sect, natatakot ako na hindi ito sapat upang makipagkompetensya para sa mga kota. Kung gayon, ipinapahayag ko ngayon na ang iyong kota ay hindi wasto, at ang lahat ng mga kota ay muling ipaglalaban, at ang mga may kakayahan ay makakakuha nito. Sabi ni Lu Chen ng ganito ang ngiti, na may haplos lamang ng kawalang interes sa kanyang mga mata, na para bang lahat ay baliw, at hindi niya ito makita. Lu Chen, kung gusto mong mabaliw, pumunta ka sa ibang lugar, huwag kang mabaliw dito, o hindi ko magagarantiya ang iyong kaligtasan. Sa wakas ay nagalit si Dinglay. Dinglay, ikaw at ako ay walang mga hinaing sa mga araw na ito, walang awa yan sa nakaraan, kaya't hindi dapat magkaroon ng mga salungatan sa huli. Ito ay talagang hindi kailangan. Sinabi iyon ni Lu Chen, sinusubukan ang kanyang makakaya upang hikayatin si Dinglay na huwag lumahok sa susunod na labanan. Ang aking panatiko na legion ay lalaban sa kalaban mamaya, sana ay pangunahan mo ang karamihan upang manatiling neutral, at huwag makisali. Ang mga espada ay walang mga mata sa larangan ng digmaan. Sa iyong lakas, paano ka magsisimula ng isang digmaan sa isang pag-alit na lahi? Tumingin si Dinglay kay Lu Chen, na para bang nakakita siya ng multo, at hindi makapaniwala na sasabihin ni Lu Chen ang mga ganoong salita. Ang lakas tao ni Lu Chen ay 4,000 katao lamang, at mayroong 50,000 katao mula sa lahi ng demonyo o lahi ng hayop. Kahit anong lahi kayang talunin si Lu Chen at ang mga taong iyon, okay. Hehe,
Kayang-kaya ng batang ito na si Lu Chen. Kumain pa nga siya ng lakas ng loob ng leopardo at gustong hamanin ang lahi ng kaaway. Gustong-gusto kitang palakpakan pero natatakot akong maging proud ka. Gayunpaman, nagsalita si Yang Ji sa kakaibang tono, ang kanyang tono ay nagnanais na agad na labanan ni Lu Chen ang pag-alit na lahi. Anong klaseng biro itong nilalaro ni Lu Chen sa langit? Libo-libong tao ang hahamunin ang dalawang lahi. Hindi ba't ganyan ang paghahanap mo ng kamatayan? Gusto niyang mamatay, hindi namin siya pinipigilan, kami ay mahusay na madla. Hindi ito naghahanap ng kamatayan, ito ay nagpapadala ng kamatayan. Kahit gaano pa karaming libong tao ang matalo, hindi nila kayang talunin ang 50,000 o 100,000 katao. Ginagarantiya ko na wala pang isang stick ng insenso, lahat ng tropa ni Lu Chen ay papatayin. Gusto mo bang sabihin sa mga orc at sa mga demonyo na huwag patayin ang mga babae? Ito ay kinakailangan. Hindi mabilang na mga mandirigma ng tao ang nag-uusap at naghihintay ng magandang palabas. Maraming mga kabataang mandirigma ang nagnanais na mamatay si Lu Chen, at maraming punong disipulo ng sekta ang nagnanais na mamatay si Lu Chen ng maaga at muling magkatawang tao. Patayin sila, at ang buong Ningxian Cave ay magiging atin, at ang iyong kota sa pagpasok sa kuweba ay mawawala. Nakangiting sabi ni Lu Chen. Let's talk about it if you have the ability. Don't let everyone die by then. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag sa mga matatanda ng Zuan Chen Daozang. Ngumisi din si Ding Lai, at nang muli niyang tingnan sina Meng Yo at Xiao Wan, naging mas maamo ang kanyang mukha. Huwag kang mabaliw kay Lu Chen mula sa Beast Controlling Sect at Shenmo Palace, mayroong 50,000 tao sa anumang lahi. Kung mayroon man mangyari sa iyo, hindi ko ito maipaliwanag sa iyong sekta. Ding Lai, sino ka? Kailan mo ba ipaliwanag ang ating mga pangyayari? Napakunot ang noo ni Lu Chen, si Ding Lai ay sobrang namumuno, talagang sineseryoso niya ang sarili. Lu Chen? Wala ka man lang sa larangan ng pagdadalisay ng mga Diyos, mayroon ka bang lugar para magsalita dito? Galit na sigaw ni Ding Lai. Wala kang pakialam kung ano ang estado mo. Ang lahat ay nakasalalay sa lakas. Ako na ang bahala sa Ningxian Cave. Kung wala ang aking pahintulot, walang makakapasok. Ngumuso si Lu Chen at sinabi iyon. Ang kaharian ni Lu Chen ay hindi mataas, ngunit ang kanyang dominanteng bahagi ay tumutulo. Mukhang sinusubukan niyang mamatay na hindi ka panipaniwala. Lu Chen? Kung may kakayahan ka, dumiretso ka sa Ningxian Cave at subukan. Nagsalita muli si Yang Ji sa walang pakialam na paraan. Hindi ba dito? Tumawa si Lu Chen, at ang matangkad, pandak, mataba, at payat na lalaki na may dala ng upuan ay tumakbo ng mas mabilis, at ang koponan sa likod ay bumilis din para makasabay. Pagkaraan ng ilang sandali, ang tatlong koponan ni Lu Chen ay dumating sa Ningxian Cave at hinarap ang bawat angkan at sekta. Narito ang kamatayan. Ngumisi si Yang Ji, at sumulyap kay Sangling sa daan, para lamang makita na si Sangling ay patuloy na nakatingin kay Xiao Wan na may masamang mga mata. Banal na dalaga ng yelo, iniwan ka ni Lu Chen at nadulas kasama lamang ang babaeng demonyo at ang babaeng multo. Hindi ka ba galit sa kanya? Pansamantalang tanong ni Yang Ji kay Sangling. Puot, sabi ni Sangling. Gusto mo siyang patayin? Tanong ulit ni Yang Qi. Naisip ko noon, pero ayoko na ngayon. Ganito talaga ang sagot ni Sangling. Gayunpaman, dumating si Lu Chen upang hanapin ang kamatayan, kaya hindi siya nagmamadaling kumilos. Hindi siya makagalaw dahil hindi siya nanghiram ng magandang kutsilyo, kaya hindi niya mabuhat si Shang Guanjin. Inis na inis din siya. Bilang punong tunay na alagad ni Wu Liangzong, tumanggi ang kanyang mga nakatatandang disipulo na pahiram man lang siya ng kutsilyo, at kinailangan niyang ayusin ang mga bastard na ito sa ibang pagkakataon. Nandyan din ang Wang Lu na iyon na laging nag-uudyok sa kanya na huwag lumaban kay Lu Chen. Iniisip ko kung ang taong ito ay isang undercover na ahente na ipinadala ng Zuan Chen Daosek. Si Lu Chen ay naghahanap ng kamatayan mag-isa, hindi man lang ako nag-abala na kausapin siya. Nagpatuloy si Sangling, ngayon lang ako interesado kay Xiao Wan, ang asong ito ay laging tumatangging yumukod sa akin, maya-maya ay masisiraan ko siya ng mukha. Si Sangling ay patuloy na nakatitig kay Xiao Wan, ngunit si Xiao Wan ay hindi nag-abalang pansinin siya. Ang tingin ni Xiao Wan ay kay Lu Chen lamang, at hindi niya pinansin ang iba. Hindi lang si Xiao Wan, pati si Ming Yu.
Ito ay pumukaw ng inggit, paninibugho at puot ng hindi mabilang na mga batang mandirigma ng sangkatauhan. Bago niya namalayan, napuno na naman ang puot sa katawan ni Lu Chen. Papasok na tayong lahat sa Ningxian Cave. Hindi makatwiran na lumabas si Lu Chen para manggulo sa oras na ito. Paano natin ito matitiis? Nang makitang dumating na ang pagkakataon, sinamantala ng nangungunang disipulo ng Kangyo Sect ang pagkakataon na mag-udyok muli, magkasama tayo at maging Lu Chen, para makapunta tayo sa Ningxian Cave para makahanap ng malaking pagkakataon ng may kapayapaan ng isip. Gayunpaman, walang epekto ang kanyang provocation, maliban sa mga disipulo ng Kangyo Sect na tumugon, hindi siya pinansin ng ibang mga sekta. Kung tutuusin, hindi siya ang pinunong si Ding Lai, at wala siyang apela. Sino ang makikinig sa kanyang pag-uudyok? Ipinahayag na ni Lu Chen ang kanyang paninindigan na gusto niyang magsimula ng isang digmaan sa masasamang lahi. Umaasa siyang mananatiling neutral ang sangkatauhan. Talagang gustong mapanood ng lahat ang malaking palabas na ito. Maraming tao ang gustong makita kung paano namatay si Lu Chen. Lu Chen. Lahat ng sekta ay umatras, kami ay neutral at hindi sasali sa labanang ito. Itinaas ni Ding Lai ang kanyang mga braso at sumigaw, at positibong tumugon ang mga disipulo ng iba't ibang sekta, sunod-sunod na umatras ng libu-libong talampakan, na iniwan ang lugar na iyon bilang isang larangan ng digmaan. Kabanata 10:10. Hindi masyadong inisip ni Ding Lai ang bagay na ito. Si Lu Chen at ang mga taong iyon ay gustong mamatay, kaya hayaan silang maghanap ng kanilang sariling kamatayan. Anyway, hindi ito makakasakit sa interes ng lahat ng sekta. Ito ay kinakailangan upang manatiling neutral. Ang mga tao mula sa ibang mga sekta ay masabik na manood ng isang magandang palabas, at kakaunti ang handang lumabas upang tulungan si Lu Chen. Ding Lai, tama ang ginawa mo, hindi masamang makipagtulungan sa iyo sa pagkakataong ito. Sinulyapan ni He Luo si Ding Lai at sinabing may kasiyahan. Si He Luo ay labis na hindi nasisiyahan kay Lu Chen nang siya ay kinubkob ng mga kolonya ng langgam at ginamit ni Lu Chen ang apoy sa lupa upang makalusot. Si He Luo ay hindi nag-aksaya ng oras para patayin si Lu Chen. Ngayong nagkaroon na siya ng pagkakataong ito, natural na ayaw itong palayain ni He Luo, kaya pinatay niya si Lu Chen para mailabas ang kanyang galit. Amin ang dalawang babaeng yan, hayaan mo na sila. Itinuro ni Ding Lai sina Meng Yo at Xiao Wan, at humiling kay He Luo. Walang problema. Tumango si He Luo bilang pagsang-ayon, at hindi niya kilala ang 2 taong babae, kaya hindi mahalaga kung hindi niya ito patayin, kaya dapat niyang bigyan ng pabor si Ding Lai. Isa pa, ang pabor na ito ay kailangang ibigay, kung hindi, kung si Ding Lai ay nagpumilit na protektahan ang 2 babae, bigla niyang akayin ang kanyang mga tao upang patayin sila, ito ay masama. Senior Kuya Ding Lai, makapangyarihan. Senior Brother Ding Lai, ang hakbang na ito ay nanalo sa puso ng mga tao at hinahangaan namin ito. Ang punong tunay na disipulo ng Beast Controlling Sect at ang Saintess ng Shenmo Palace ay pawang mga talento sa martial arts ng ating sangkatauhan, at hindi sila dapat mamatay dito. Tama, hindi dapat mamatay ang mga magaganda at magagandang anak na babae, ipaglalaban ko ang buhay ko sa sinumang maglakas loob na pumatay sa kanila. Oo, sa sandaling mamatay si Lu Chen, magiging atin na sina Meng Yo at Xiao Wan. Akin ito, hindi tayo. Bakit mo? Malaking kamao. Tik. Kung tungkol sa kamao, para makuha ka. Huwag na kayong makipagtalo, at umasa sa lakas para magsalita. Ang hindi mabilang na mga kabataang mandirigma ng sangkatauhan ay nagsalita ng sunod-sunod, lahat ay tuwang-tuwa, na para bang si Lu Chen ay mamamatay sa susunod na sandali. Ang ilang mga pangunahing tunay na alagad ng ilang mga sekta ay labis na nabigla na ang kanilang mga salita ay medyo gumagalaw, at nagsimula pa silang magtalo. Mauna ka, o mauna ako? Tanong ni He Luo kay Yan Chao. Dumating ako. Tumingin si Yan Chao kay Lu Chen na nakaupo sa mataas na upuan, ang kanyang galit ay nag-aalab sa lahat ng oras, gusto lang niyang patayin si Lu Chen gamit ang kanyang sariling mga kamay, paano ito magagawa ni He Luo? Higit pa rito, mayroon siyang 50,000 katao sa ilalim ng kanyang pamumuno, at sa sandaling umakyat sila, pinunasan nila ang 4 ni Lu Chen, 000 tao sa isang kisap mata. Palibutan mo sila, walang iwanan, patayin silang lahat. Ikinaway ni Yan Chao ang kanyang kamay, at ang 50,000 demonyo sa likod niya ay agad na gumalaw at sumugod. Ayusin.
Nang makitang nagsimulang kumilos ang kalaban, sumigaw si Yuli at inutusan ang hukbo na bumuo ng isang siyam na turn dragon formation upang salubungin ang kalaban. Magsisimula na ang labanan, at pinangunahan din ni Warner ang mga disipulo ng palasyo ng Shenmue na umatras gaya ng plano, iniwan ang larangan ng digmaan para lumaban ang panatikong hukbo. Ang Shenmue Palace ay hindi nakikipaglaban sa frontal battlefield, ang kanilang gawain ay ang maglaman ng Ice Palace at maiwasan ang biglaang pag-atake sa Fnatic Legion. Ang mga disipulo ng Ice Palace ay malamig sa pangangatawan, gamit ang mga kasanayan sa pakikipaglaban sa yelo, madalas silang nagyelo, na magkakaroon ng tiyak na epekto sa pagbuo ng labanan ng Fanatical Legion. At ang mga disipulo ng Shenmue Palace ay nagsasanay ng sagradong sining ng Shenmue, may sigla para protektahan ang katawan, at hindi natatakot na maposes ng yelo, kaya sila ang mga kalaban ng Ice Palace. Si Lu Chen ay matatagpuan sa gitna ng hukbo, nakaupo pa rin sa isang mataas na upuan, mataas sa itaas, na kinokontrol ang pangkalahatang sitwasyon. Pinilit ka nitong magpanggap, kung hindi, paano ka makakaakit ng puot? Naramdaman ni Lu Chen na medyo nalungkot siya. Kaya niyang durugan ang lahat gamit ang kanyang lakas, ngunit nais niyang akitin ang puot upang mabuhay. Kung iisipin, lasing siya. Patayin. Pinalibutan ng 50,000 demonyo ang panatikong hukbo at nagsimulang sumugod. Walang sino man sa Fanatical Legion ang nataranta, at lahat sila ay gumalaw ayon sa pormasayon ng labanan, nakikipaglaban sa mga demonyong mandirigma na ang kaharian ay mas mataas kaysa sa kanila at ang bilang ay 12-dosenang beses sa kanilang bilang. Lahat ng mga demonyong mandirigma ay sumugod, at sa sandaling lumaban sila sa Fnatic Legion, napagtanto nila na mali ang kapangyarihan ng labanan ng kalaban, at ito ay mas malakas kaysa sa inaakala nila. Bilang karagdagan sa kaharian, anuman ang mga kasanayan sa labanan, bilis at armas, ang mga miyembro ng Fnatic Legion ay mas malakas kaysa sa mga mandirigmang demonyo. Kahit na ang paniniil ng pisikal na katawan ay mas mataas kaysa sa mga mandirigmang demonyo. Sa napakaraming bentahe, kahit na mag-isa silang lumaban, ang mga demonyong mandirigma ay hindi maaaring makinabang. Lahat ng miyembro ng Fanatical Legion ay makapangyarihan sa labanan, at hindi sila natatakot sa 4 na anyo ng pagdadalisay sa mga Diyos, at halos hindi nila kayang labanan ang ordinaryong 5 anyo ng pagdadalisay sa mga Diyos. Higit sa lahat, ang battle formation ng Fanatical Legion ay napakalakas, na may malalakas na depensa, at hindi ito madaling masira. Imposibleng durugan ng Demon Army ang Zealot Legion sa unang round ng labanan. Ang mas nakakagulo ay ang Fnatic Legion ay hindi lamang may malaking battle formation sa kabuuan, kundi pati na rin ang maliliit na battle formation sa mga grupo ng 3 o 4. Sa ilalim ng unang pag-ikot ng pagsingil, ang hukbo ng demonyo ay hindi lamang nabigo na makakuha ng anumang kalamangan, ngunit nawalan din ng mga tao ng sunod-sunod. Karamihan sa mga nahulog na mandirigmang demonyo ay namatay sa maliliit na pormasayon ng labanan ng Fanatical Legion. Ang maliit na battle formation na iyon ay ang trump card ng Zealot Legion, Dragon Elephant Formation. Ang Dragon Elephant Formation ay isang maliit na pinagsama-samang pagbuo ng pag-atake, na pangunahing nakatuon sa koordinasyon, at ang pangunahing bagay ay ang manalo hanggat maaari. Walang malinaw na limitasyon sa bilang ng mga tao sa Dragon Elephant Formation. 3, 5, o kahit 7 tao ang maaaring bumuo ng pormasayon. Halos lahat ng tao sa Fanatical Legion ay nagsanay ng Dragon Elephant Formation, at ang kombinasyon ng iilan lang na tao ay maaari ding gamitin ang kapangyarihan ng Dragon Elephant Formation. Sa makatuwid, nang ang hukbo ng mga demonyo ay dumagsa sa kaguluhan, sila ay agad na dumanas ng malaking kawalan ng makasalubong nila ang sinanay na panatikong hukbo na may pangkalahatang kataasan. Ang kahinaan ng Fanatical Legion ay hindi mataas ang kabuoang antas, ngunit humahantong din ito sa kawalang ingat at pagmamaliit ng kaaway sa kalaban. Ang unang round ng labanan ay nakakuha ng maraming pakinabang. Si Yan Chao ay orihinal na gustong sumali sa panatikong hukbo, hanapin si Lu Chen, at direktang patayin siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi man lang niya masira ang unang layer ng depensa ng Zealot Legion. Ilang beses siyang umatake, ngunit nauwi sa kabiguan. Dahil, sa pagbuo ng labanan ng Panatikong Legion, tinutukan siya ng makapangyarihang Estremador na iyon. Ang tagapag-ayos ng espada na iyon ay tila hindi makagalaw, kaya tumayo siya ng diretso sa pormasayon ng labanan, at muli siyang nilalaslas ng kanyang espada.
Ang kanyang husay sa pakikipaglaban ay ang palad ng elemento ng apoy, at hindi siya gumagamit ng mga armas. Siya ay daw kapag kaharap ang makapangyarihang espada ng kalooban, at hindi siya handang gamitin ang kanyang katawan para dalhin ito. Kung makapasok siya, magiging multo siya. Ang pangkat na ito ng mga mandirigmang tao ay may porma sayon ng labanan, ang lahat ay hindi dapat maliitin ang kalaban, hanapin ang kanilang mga kahinaan upang lumaban, sila ay maliit sa bilang, maaari natin silang masira sa madaling panahon. Nakita ni Yan Chao na ang tagapag-ayos ng espada ay partikular na nakikitungo sa kanya, kaya binigay na lang niya ang kanyang sariling tagumpay at inutusan ang hukbo na umatake sa halip. Hanggat ang kanyang hukbo ay lumampas sa linya ng depensa ng panatikong hukbo, tiyak na mamamatay si Lu Chen ng walang proteksyon, kaya walang pagmamadali. Itinama din ng hukbo ng demonyo ang kanilang kaisipan, binigyang pansin ang kanilang mga kalaban, at pinili ang mga mahihinang punto ng kanilang mga kalaban upang magsagawa ng mga pangunahing pag-atake. Mabilis na natuklasan ng hukbo ng demonyo na ang likuran ng kalaban ay medyo mahina, kaya inipon nila ang kanilang mga kamay at tumutok sa pag-atake sa likuran ng panatikong hukbo. Gayunpaman, kahit na ang likuran ng Zealot Legion ay medyo mahina, ito ang namamahala sa makapangyarihang Beast Controlling Sect, at tiyak na hindi ito malambot na persimmon. Ang mga disipulo ng Beast Control Sect ay pawang mga elite, lahat sila ay 5 porma, may malakas na aura, at isang tao at isang hayop. Ang mga pangkalahatang demonyong mandirigma ay walang kalaban-laban.